Sa isang mapayapang lungsod, biglang lumitaw ang isang napakalaking pulang puwersa ng enerhiya, na kilala bilang Paradox Zone. Isang lalaki ang sumubok na lapitan ito, ngunit tila huli na ang lahat ng lumitaw ang isang halimaw mula sa Paradox Zone. Hindi nagatubili ang binata na magbagong anyo at sumugod upang harapin ito. Sa loob lamang ng isang iglap, nawasak ang halimaw. Ang lahat ng ito ay naipost online at umani ng matinding pakikipag-ugnayan na ikinatuwa ng bida. Kasabay nito, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ginulo ang kanyang mga iniisip, hinayla siya upang simulan ang isang bagong araw. Sa isang lugar sa dalampasigan, may isang uri ng barahan na napadpad sa pampang at pinulot ito ng isang batang babae. Lumalabas na hindi pa katagalan, natuklasan ng mga tao ang isang transcendent na elemento na mas fundamental kaysa sa mga atomo sa materya. Isang bagay na maaaring lumikha ng mga emosyon, kakayahan, alaala, at iba pang masalimuot na bagay na tinatawag na loika. Dahil dito, unti-unting naganap ang mga labanan para sa kaligtasan ng mga mundo. Sa kanilang lungsod na napapalibutan ng isang protection na harang, isang spatial portal ang lumitaw at may kung anong bumagsak mula rito. Sa sandaling iyon sa sambahayan ng mga Tsurugi, ang kanyang pamilya ay nag-aalmusal at masayang nagkukwentuhan, nang dumating ang isang bagong abiso tungkol sa isang Paradox Level 3.7 na malapit ng lumitaw. Hindi masyadong pinansin ng ama at kapatid na babae ni Tsurugi dahil isa lamang itong mababang antas ng kabalintunaan. Tanging si Tsurugi lamang ang nag-aalala at nagtago sa ilalim ng mesa. Sa ibang lugar, ang mga batang babae ay nakikipaglaban sa mga halimaw na lumalabas mula sa Paradox Zone. Dahil sa kanilang mahusay na paggamit ng loika at kombinasyon, ang halimaw ay madaling naharap at naibalik sa orihinal nitong anyo. Sa bahay, gusto na sanang bumalik ni Tsurugi sa kanyang silid upang matulog ngunit kinaladkad siya ni Shori upang pumunta sa lungsod upang pumili ng regalo sa kaarawan para sa kanilang ama. Upang maiwasang makilala ng mga tao, kinailangan ni Tsurugi na magbalat kayo ng palihim. Sa sandaling iyon sa kalye, nagkaroon ng kaguluhan dahil may sumulpat na isang mamahaling kotse. Nagpakilala ang mga babaeng nakauniporme bilang mga miyembro ng soccer club at tila nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila at ng may-ari ng kotse. Ngunit dahil sa Artikulo 6 ng World Self-Defense Alliance Law, kinailangang sumunod ng babaeng si Yukari sa butler papasok sa mamahaling kotse at umalis, naiwan ang kanyang mga kaibigan. Hindi masyadong pinansin ni Tsurugi at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang kapatid. Sa ibang pagkakataon, hinikayat ni Direktor Veronica si Yukari na isa itong potensyal na Logic A-list, isa sa 1,000,000. Nasa sabik ang ibang mga Logic A-list na makakita ng isang bagong dating. Patuloy na ipinaliwanag ni Veronica ang loika kay Yukari, isang bagay na lumilitaw sa panahon ng pagdadalaga at nawawala sa pagtanda. Pagkatapos, isa pang taong nagngangalang Nemesis ang lumitaw sa silid, ang diyosa ng tipan ni Veronica, isang bagay na magkakaroon din si Yukari kapag siya ay naging miyembro ng Alka Security Bureau. Pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang abiso tungkol sa pagtuklas ng isang paradox na antas 7.2 na mas mataas kaysa sa nauna. Sa panig na ito, nakatanggap din ng bagong abiso ang magkapatid na Tsurugi sa shopping center. Lahat ay nagtakbuhan palabas ng center sa takot. Sinabihan din ni Tsurugi ang kanyang kapatid na babae na tumakbo palabas habang siya ang magsisilbing pain para akitin ang halimaw palayo. Mabilis niyang nakuha ang atensyon ng halimaw at tinulungan ng isang batang babae na umakyat papataas. Tila hinarap din ng mga lohista ang halimaw na ito. Bagamat natalo nila ito, at napilitan ng dayuhan na bumalik sa tunay nitong anyo, hindi sinasadyang naiwan nila itong makatakas. Inutusan ng direktor ang mga batang babae na isara muna ang gate ng Paradox Zone at hanapin ang halimaw mamaya. Saka lamang tumakbo palabas ng shopping center si Tsurugi. Nang makitang ligtas ang kanyang kapatid, dali-dali siyang pumunta sa ibang lugar upang salubungin ang batang babaeng kakaligtas lang sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Athena at pumunta rito upang maging diyosa ng tipan niya dahil isa siyang lohista upang protektahan ang kapayapaan ng mundong ito. Kinuha ni Athena ang logic card na nawala noon ni Tsurugi, nais niyang ipagpatuloy nito ang kanyang misyon. Nang sandaling iyon, dumating ang kanyang ama at kapatid na babae upang makipag-ugnayan muli kay Tsurugi. Pagkarinig sa mga salita ni Athena, agad na ayaw ni Shiori na sumama si Tsurugi sa labanan. Gusto niya na magpatuloy ito sa pamumuhay bilang isang ordinaryong tao at hindi na masangkot pa sa gulo. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang Paradox Zone at ang halimaw na iyon. Walang karagdagang salita, agad na sumama si Tsurugi kay Athena. Habang nasa daan, ikinwento ni Athena ang nangyari 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong, kung saan binaliwala ni Tsurugi ang payo ng kanyang amo at nagmadaling protektahan ang lahat kahit nakapalit nito ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili, kaya naman ito ang pinili niya.
Medyo naantig si Tsurugi nang marinig ito, mabilis na muling isinuot ang kanyang logigraph at nakipagtipan kay Athena. Sa oras na ito, ang Paradox Zone ay nasa kaguluhan, ang mga batang babaeng Logic A-list ay nahihirapan habang naabot nila ang kanilang limitasyon, habang ang halimaw ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkapagod. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tsurugi dala ang kanyang kagamitang Logic A-list, gamit ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng halimaw at sinasabihan ang lahat na gumanti sa pagkakataong ito. Habang ang lahat ay nakatayong natigilan, ginamit ni Tsurugi ang kanyang loika upang salakayin at pahinin ang halimaw. Sinamantala ng mga batang babae ang pagkakataong sumugod at harapin ang dayuhan. Matapos malutas ang lahat, bumalik si Tsurugi sa kanyang orihinal na anyo. Nagulat ang mga batang babae nang makita ito, at mas nagulat pa nga na ang kanyang diyosa ng tipan ay si Athena. Sa wakas, nagamot na ang dayuhan, at maingat na ginamo ang mga nasugatan. Nakikipag-usap ang mga babaeng luhikal kay Athena, karamihan sa kanila ay nagulat na pinili ni Athena ang isang lalaki, habang ang ilan ay hindi ito nagustuhan. Hindi masyadong nakipag-usap si Tsurugi sa kanila at umuwi na lamang. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mamahaling kotse at ang mayordomo sa kanyang pintuan. Ayaw pa rin ni Shori na sumugal ang kanyang kapatid, ngunit matapos makinig sa panghihikayat ni Tsurugi, sa wakas ay pumayag na rin siya. Matapos magpaalam sa kanyang ama at kapatid na babae, pumayag si Tsurugi na sumakay sa kotse kasama ang mayordomo. Sa isa pang lugar, isang lalaki ang labis na nagulat na pinili ni Athena si Tsurugi, ngunit kasabay nito ay mataas ang kanyang pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Sa Alca, salamat sa nalaman ng lahat ang tungkol sa insidente 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong. Si Tsurugi ay isa sa iilang aktibong Logic A-list na gumamit ng bawal kaysa sa trance. Habang hindi pa lubos na naiintindihan ng lahat ang nangyari, biglang pumasok si Tsurugi dala ang kanyang malita, isa siyang magiging bagong miyembro ng Alca. Magpapakilala na sana ang pinuno ng koponan na si Tamaki at ang lahat ng putol ni Tsurugi, sinabing gusto muna nitong magpahinga, na siyang ikinainis niya. Pagpasok pa lang ni Tsurugi sa silid, nakita niya agad si Athena na naroon na. Lumalabas na upang mapalakas ang ugnayan sa pagitan nila, ang mga may tipan ay dapat mamuhay ng magkasama. Sa ibang lugar, isa pang lalaking lohista ang nakatanggap din ng balita tungkol kay Tsurugi at tila sumimangot ito. Sa oras na ito sa isang panaginip, ipinahayag ni Athena ang kanyang pagnanais na makipagtipan kay Tsurugi. Nang magdampi na sana ang kanilang mga labi, biglang nagising si Tsurugi. Ngumiti si Athena sa tuwa, ipinaliwanag na kapag gumawa sila ng tipan, nangangahulugan ito ng pagbabahagi ng loika sa isa't isa. Kaya kung kasama siya sa mga panaginip ni Athena, kasama rin siya sa mga panaginip ni Tsurugi. Sa ibang lugar, isinama ni Athena si Tsurugi upang makipagkita sa pinuno ng Alca na nagngangalang Yarno. Pagbalik, ituturing pa rin si Tsurugi bilang isang bagong miyembro at kailangang lumahok sa isang pagsusulit sa kakayahan makalipas ang 2 araw. Habang nag-uusap, lumitaw din ang blonde na binata mula kanina, na nagpakilala bilang si Olga Breakchild, isang Logic A-list din. Gumamit ang taong ito ng loika upang balaan si Tsurugi na mahaharap siya sa kamalasan sa araw ng pagsusulit na may 100% posibilidad. Hindi lubos na naintindihan ni Tsurugi, ngunit sa isang kisap mata, dumating ang araw ng pagsusulit. Bukod kay Tsurugi, kinailangan ding pumunta ang iba pang mga batang babae para sa layunin ng pagbabalik-aral. Ang pagsusulit ay may 500 tanong at kung sino ang makakakuha ng pinakamababa ay siyang magluluto para sa koponan. Mabilis na binasa ni Nemesis ang mga tanong para sa lahat. At maliban sa babaeng blonde, lahat ay sumagot ng tama. Binanggit din ng batang babaeng si Yukari ang pinagmulan ng mga halimaw batay sa kanyang natutunan. At ipinaliwanag ng mga Diyos ng tipan na ang pagbubukas o pagsasara ng mga pintuan ay nangangailangan ng mga card upang maiwasan ang pagbabalik ng mga halimaw. Nagpatuloy ang mga tanong hanggang hapon. Lumabas na ang resulta ng pagsusulit, si Tsurugi at ang pinuno ng pangkat na si Tamaki ang nakakuha ng perpektong score, habang ang babaeng blonde ang may pinakamababang score. Pagkatapos ng pagsusulit, pumunta ang lahat sa cafeteria at kinain ang napakalaking hamburger na ginawa ng babaeng blonde na may mababang score. Masarap ang lahat maliban sa sarsa. Kumain si Tsurugi ng sarsa at kinailangan niyang magpunta sa banyo. Kaya ito ang kasawiang binanggit ni Olga. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Shori ang kanyang kapatid, at sinabi rito na biglang nagdala ang kanilang ama ng isang kakaibang babae sa kanilang bahay, at tila mayroon silang isang uri ng maling akala. Pagkatapos ng tawag, inakala ng mga babae na may kasintahan na si Tsurugi, at masayang nagkwentuhan ang lahat. Tanging si Tamaki lang ang tila naiinis pa rin sa kanya tungkol sa isang bagay. Ipinaliwanag ni Yukari na ito ay dahil sa bastos niyang pag-uugali kahapon.
Agad na humingi ng tawad si Tsurugi at tinanong ang mga pangalan ng lahat. Nang malaman niyang ang babaeng blonde ay pinangalan ng Chloe kasama ang diyosa ng tipan na si Valkyrie, ang babaeng maikli at asul ang buhok ay pinangalan ng Ashuhamana kasama ang diyosa ng tipan na si Artemis, at ang diyosa ng tipan ni Tamaki ay si Venus. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tamaki ang kanyang oras ng kawalan ng ulirat bilang 225 oras, bilang isang lohista simula noong siya ay 13 taong gulang. Hindi rin pinansin ni Tsurugi ang bagay na ito. Kinuha niya ang kanyang logay graph para tingnan at nakita niyang ang numerong nakalagay ay 2066 na oras. Ipinaliwanag ni Athena na dahil sa espesyal na konstitusyon ni Tsurugi, ang kanyang limitasyon sa trance ay maaaring makabawi ng napakabilis. Naalala rin ni Tsurugi na noon, nakakabawi siya ng kawalan ng ulirat sa loob lamang ng 5 minutong pahinga. Hinangaan ng lahat ang kanyang talento. Pagkatapos ay nagtanong si Tsurugi tungkol sa lalaking logic A-list na nagngangalang Olga, ngunit bumantong hininga lamang ang lahat. Sa ibang bahagi ng punong himpilan, tinawagan ni Tsurugi ang kanyang matandang kaibigan upang sabihin sa kanya ang tungkol sa muling paghahanap sa kanyang logic card at ang pagbabalik sa trabaho. Tumawag siya upang magtanong sa kanyang kaibigan tungkol sa impormasyon tungkol kay Olga Brechtchild, ngunit wala rin silang alam tungkol sa taong ito, at hindi masyadong pinag-uusapan siya ng mga tao rito. Nasa punong himpilan din si Olga ng oras na ito, at tila iginagalang siya ng lahat. Pumunta si Olga sa hall na hawak ang halimaw kanina para pakawalan ito. Ang koponan ay nasa isang sesyon ng pagsasanay kasama ang dayuhang iyon na pinagmamasdan ng lahat mula sa labas. Ipinaliwanag ni Veronica na ito ay isang virtual reality space na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga dayuhan at ginagamit sila para sa mga kunwaring labanan. Magsasanay ang mga logicist gamit ito, at ang mga tactical na datos mula sa kanilang mga logograph ay kakalkulahin ng mga kawani ng control room. Pipiliin ng mga logicist ang pinakamabisang paraan ng pag-atake upang talunin ang mga dayuhang halimaw. Sa oras na ito, pumasok din si Olga sa control room upang obserbahan ang pagsasanay. Sa simulation room, itinutok ni Mana ang kanyang baril sa halimaw, at sumugod din si Chloe gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis siyang natamba. Nang tila madurage na siya, lumitaw si Tsurugi dala ang kanyang kalasag upang protektahan si Chloe. Sa control room, tinukoy ang posisyon ng bawat isa, si Chloe bilang center forward, si Mana bilang side back, si Tamaki bilang center back, at si Tsurugi bilang keeper. Nagtala si Yukari habang tinatanong si Veronica tungkol sa konsepto ng overtrance. Ipinaliwanag ni Olga sa kanyang ngalan na ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan. Dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay may 1,000 logic card, ang bawat panig ay nagbabahagi ng kalahati ng kanilang loika sa trance, kaya ang overtrance ang pangwakas na pag-atake gamit ang lahat ng loika mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, pagkatapos itong gamitin, pareho silang daranas ng hindi mabilang na paradox sickness, at ang kanilang mga personalidad ay masisira. Sa kasalukuyan, ang lahat ay kontrolado ng logay graph, at nang walang pahintulot ng direktor, wala nang sino man ang maaaring magsagawa ng overtrance. Sa larangan ng labanan, gusto sanang umatake ni Chloe, ngunit gusto ni Tsurugi na si Mana ang gumawa nito. Mabilis na ginamit ni Mana ang kanyang loika upang sugurin ang halimaw at tapusin ito. Sa madaling salita, ang Nakensumo na lakas sa pag-iisip at pisikal ay kalahati lamang kumpara dati dahil sa impluwensya ng loika ni Tsurugi. Kakalabas lang ng lahat ng tao sa training room nang makilala nila si Olga. Lumabas na natapos na niya ang lahat kaya hindi na niya kailangang magsanay kasama nila. Gustong malaman ni Tsurugi ang tungkol sa kanyang Diyos ng tipan at ang kanyang posisyon sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, isang mababang antas ng kabalintunaan ang lumitaw. Inutusan ni Veronica si Tsurugi na umalis dahil naubos na ang iba sa kanilang kawalan ng ulirat. Hindi maintindihan ni Tsurugi kung bakit hindi nila itinalaga ang misyong ito kay Olga, ngunit tila walang sumagot sa tanong na ito. Habang papunta sa Paradox Zone, pansamantalang isinantabi ni Tsurugi ang bagay na ito upang makipagtipan kay Athena. Nakarating sila sa isang maliit na nursery kung saan ang dayuhan ay humihingi ng candy sa mga bata. Mabilis itong hinarap ni Tsurugi ng madali. Sa control room, tahimik na pinagmasdan ng lahat si Tsurugi, walang kamalay-malay na nasa basement si Olga at gustong pakawalan ito mula sa hall nito. Muling lumitaw si Tsurugi upang tanungin kung ano ang layunin ng taong ito. Pagkatapos ay tumakbo si Athena upang ipaliwanag na si Olga ay isang lohisto ngunit hindi pa nakikipagtipan. Sa nakalipas na 2 araw, sinusubukan niyang lumapit sa dayuhang iyon para lang subukang makipagtipan dito. Hindi binanggit ng lahat si Olga dahil naawa sila sa kanya. Nawala nang masabi si Tsurugi at mabilis na umalis upang salubungin sina Yarno at Tamaki. Tinawagan sila ni Yarno upang ibalita na si Tsurugi ang itatalagang pinuno ng pangkat.
Naguguluhan si Tamaki na tinanong si Tsurugi kung bakit hindi niya agad nahuli ang dayuhan, gayong ang kanilang layunin ay iligtas ang taong si Transjack. Hindi siya kumbinsido sa kahilingan ni Yarno, ngunit ang mga utos ay utos lamang, kaya mabilis siyang umalis ng command room. Nakahiga si Tsurugi sa kama habang inaalala ang nangyari, medyo nakokonsensya sa loob. Nang makita siyang nagpapagulong-gulong, umupo si Athena upang kausapin ito. Sa gilid nito, nalungkot si Tamaki sa nangyari, at gusto naman ni Venus na lumapit upang aliwin siya ngunit tila hindi niya alam ang gagawin. Kinabukasan, sa silid kainan, mabilis na umalis si Tamaki sa mesa sa harap ng lahat at umalis, na nag-iwan ng isang tensyonado na kapaligiran sa silid. Ginamit ni Olga ang kanyang kakayahan upang ibunyag sa kanila na ang posibilidad na hindi isusuko ni Tamaki ang kanyang pangarap ay 70%. Gusto pa sanang malaman ni Tsurugi ang iba pa, ngunit sinabihan lang siya ni Olga na dapat na lang niyang tanungin ang pinuno ng pangkat. Kaya mabilis na pumunta si Tsurugi sa silid ni Veronica upang magtanong tungkol sa sitwasyon dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Tamaki. Ayon kay Veronica, si Tamaki ay lumahok sa isang programa sa paghahanap ng kakayahan noong siya ay nasa junior high school at lumipat ng mag-isa sa Nian. Ang kanyang pangarap ay maging isang doktor na dalubhasa sa paggamot ng mga taong may paradox sickness, ngunit nang magising ang kanyang mga kakayahan sa Loika at siya ay inilipat sa Alka, sinubukan pa rin ni Tamaki na tuparin ang kanyang pangarap at naging pinakabatang pinuno ng koponan ng Alka. Ang pagkarinig nito ay lalong nagpakonsensya kay Tsurugi na parang siya ay isang makasalanan, ngunit patuloy na itinuturo ni Nemesis at Veronica ang mga kapintasan ni Tamaki. Masyado niyang pinahahalagahan ang panlabas na anyo at ang isyo kung papatayin ba niya ang mga dayuhan o hindi. Sa oras na ito, may isa pang abiso tungkol sa dalawang bagong dayuhan sa katimugang bahagi ng Nian District, ang Paradox Level 4 at Level 4.2. Pareho nilang isinantabi ang bagay na ito upang maisakatuparan ang misyon. Mabilis na nawala ng malay ang mga babae, at si Tamaki ay nababalisa pa rin, tila tinututulan ang mga kahilingan ni Tsurugi, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Sa command room, pinagmasdan ni Olga at Veronica ang sitwasyon. Isinama ni Veronica sina Tsurugi at Tamaki sa iisang grupo para harapin ang halimaw. Sa amusement park, mayabang na ang lalaking dayuhan nang sumugod sina Chloe at Mana para umatake. Ang babaeng dayuhan ay hinawakan ni Tsurugi at Tamaki. Ang dalawang halimaw sa pagkakataong ito ay isang succubus at isang incubus, na ilang beses nang lumitaw noon, ngunit mahusay na itinago ang kanilang mga sarili, kaya napakahirap silang mahanap. Sa oras na ito, iniulat ng mga kawani ng control room na tumataas ang antas ng paradox ng parehong dayuhan. Tila sila ang tipo ng taong sumisipsip ng loika mula sa kanilang paligid. Mabilis na inutusan ni Veronica ang lahat na mag-ingat na huwag masipsip ang lahat ng kanilang loika. Mabilis na isinagawa ng dalawang magkaibang koponan ang kani-kanilang misyon. Sa panig ng incubus, ipinagtanggol ni Tsurugi si Tamaki, habang sa panig ng succubus, si Mana ang nagsilbing suporta sa likuran ni Chloe. Sa puntong ito, nataman na si Chloe at nasipsip na ang kanyang lakas na nagbigay sa halimaw ng pagkakataong sumugod sa kanya. Nang tila matatalo na sila, dumating si Mana at ginamit ang kanyang sandata upang patayin ang dayuhan. Nagtagumpay ang plano ng Pain ng dalawa. Hindi nagulat si Olga, naramdaman lamang niya na ang pagpapares kay Tamaki kay Tsurugi ay tila hindi makatwiran dahil pareho silang hindi malakas sa pag-atake. Sa panig ng succubus, inutusan ni Veronica si Tamaki na umatake habang inaalalayan siya ni Tsurugi. Tila ayaw pumatay ng sino man ni Tamaki, ngunit mabilis na naglabas si Venus ng sandata na gustong umatake. Dahil sa mabilis na pagtaas ng antas ng kabalintunaan, tila hindi niya napigilan ang utos. Ipinagpatuloy ni Tsurugi ang paggamit ng kanyang kalasag upang depensahan, ngunit nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang binago ang estratehiya, at sumugod upang umatake gamit ang kanyang kalasag. Ngunit ang suntok ay hindi sapat ang lakas upang tapusin ang halimaw. Ikinagalit ito ng halimaw, at mabilis itong tumakas at nagtago sa kanyang kinaroroonan. Hindi na nila ito nasundan. Pagbalik sa Tamaki, pinagalitan siya dahil sa pagsuwi sa mga utos. Gusto sanang magsalita ni Tsurugi para sa kanya, ngunit sinunod pa rin ni Veronica ang mga patakaran. Pagbalik sa kanyang silid, galit pa rin si Tsurugi para kay Tamaki, at ibinahagi rin ni Athena ang kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, malungkot na pinagmasdan ni Venus ang pagbagsak ni Tamaki na parang gustong sumuko. Sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang halimaw sa lungsod. Sa kasalukuyan, sina Chloe at Mana ay parehong naabot na ang kanilang limitasyon at hindi na maaaring umatake, kaya kinailangan ni Veronica na personal na makipaglaban kasama si Tsurugi na magbibigay ng suporta. Pagdating sa estratehikong lokasyon, mabilis na gumamit si Veronica ng isang teknik sa pagsira upang harapin ang dayuhan, sa kagustuhang mabilis itong mapatay.
Ginamit ni Tsurugi ang kanyang kalasag upang protektahan ang mga nahuli, pati na rin upang protektahan si Veronica kung kinakailangan. Sa silid ni Tamaki, nalulungkot siya nang makatanggap siya ng isang agarang abiso tungkol sa emergency. Gusto sanang isuko ni Tamaki ang misyon, ngunit hinaila ni Venus ang kamay niya, gusto sanang sumama sa kanya. Sa gilid na ito, nakita ni Tsurugi si Veronica na patuloy na gumagamit ng logic drive para sirain ang paligid at gusto niya itong pigilan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Veronica na sundin ang utos ng direktor. Ang mga sugatan ay nakakalat sa kalsada. Gusto sana silang gamutin ni Tamaki, ngunit ipinaalala sa kanya ni Venus ang kanilang misyon. Pansamantala lamang maiiwan ni Tamaki ang mga sugatan at tumakbo papunta sa kinaroroonan ng halimaw. Sa pagkakataong ito, gumamit ang dayuhan ng isang bagong pamamaraan, gamit ang kapangyarihan ng kadiliman upang sumugod kay Tamaki sa di kalayuan. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang sandatang pang-atake upang protektahan ang lahat. Inutusan ni Veronica si Tamaki na mabilis na patayin ang dayuhang ito. Pinayuhan din siya ni Venus na harapin ito. Tanging si Tsurugi lamang ang nagpayo sa kanya na muling pag-isipan ito. Matapos ang ilang sandali na pagpupumilit sa kanyang mga iniisip, nagpasya si Tamaki na piliin ang pareho at gamitin ang atake ng Love Dance upang talunin ito. Nang maayos na ang lahat, kinausap ni Veronica si Tsurugi, at sinabing hindi niya hinihiling na tanggapin ni Tsurugi ang malupit na pamamaraang ito. Ngunit lahat sila ay may iisang misyon na dapat gampanan. Mabilis na natapos ang lahat doon. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, lahat ay nag-aalala kay Tamaki, natatakot na baka hindi siya dumating. Ngunit sa sandaling ito ay bumaba rin si Tamaki, humingi ng tawad sa lahat para sa kanyang mga ginawa sa mga nakaraang araw. Nang marinig ito, mabilis na lumapit si Chloe sa kanya, at kasama si Mana, tiniyak sa kanya na ibalik sa normal ang kapaligiran. Sumingit din si Olga ng ilang mga salitang hindi inaasahan para gumaan ang loob ng silid. Lumapit si Tamaki kay Tsurugi, nagpasalamat sa pagpapahinto sa kanya ng araw na iyon, at ipinahayag na mas magtitiwala siya rito sa hinaharap. Masaya rin si Tsurugi sa lahat. Bagamat magkaiba ang kanilang mga pananaw, iisa ang kanilang layunin para sa kapayapaan sa mundo. Sa mapayapang silid na ito, dumating ang isang abiso tungkol sa isang bagong dayuhan na lilito, sa pagkakataong ito ay isang mataas na antas ng paradox na umaabot sa 9.8. Ngunit habang inihahanda nila ang kanilang pormasayon sa pag-atake, nawala ang abiso at ang posisyon ng panganib, na parang hindi ito kailanman umiral, na nag-iwan sa lahat ng nalilito. Ginamit ni Olga ang kanyang kakayahan upang mahinuha na ang pagsira sa succubus na iyon ay ikinagalit ng mga Diyos na demonyo. Narinig ito ni Tamaki at nadama niyang kasalanan niya ito. Habang nag-iisip pa rin ang lahat, si Athena lang ang tila nakaramdam ng kung ano at tumakbo palabas sa takot, at nakasalubong ang isang taong may karga na isang batang babae. Si Lucifer, ang nagpaliwanag na gusto lang niyang subukan ang pakiramdam ng kawalan ng ulirat kahit isang beses. Nagtanong si Athena tungkol sa kanyang pakay. Sinabi lang ni Lucifer na dahil wala ng lugar para sa kanya doon, pumunta siya rito. Ito ang nag-alala kay Athena tungkol sa kinabukasan ng mundong ito. Lumipat ang eksena sa isang stadium kung saan lumitaw ang isang higanteng dayuhan, at agad na sumugod ang isang logic A-list upang harapin ito. Ang patuloy na pag-atake ay nag-iwan sa halimaw na hindi makareact bago pa man ito harapin. Nasaksihan ng batang si Chloe ang lahat ng ito, sinasamba ang logic A-list at gustong makipagkaibigan sa kanya, at pinag-igihan din ang pangarap na maging isang logic A-list na katulad nila, at kailangang maging ang pinakamahusay. Pagbalik sa kasalukuyan, si Chloe ay tumatakbo sa kalsada ng madaling araw, at nakarating sa isang lugar na ganap na natatakpan ng mga kurtina. Naroon si Veronica kasama ang iba pang mga miyembro, pinaalalahanan si Chloe na huwag tumakbo papunta sa mga ganoong lugar. Kahapon, pagkatapos lumikha ng isang malaking paradox zone, mabilis na nawala ang dayuhan. Agad na inisip ni Chloe na ito ang bago niyang kalaban. Pagbalik sa dining room ng team, tiningnan ni Chloe at ng lahat ang plato ng dried fish sandwiches na ginawa ni Athena at natigilan sila. Pinaalalahanan ni Tamaki si Chloe na huwag laging gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan at mapag-alitan ang buong team ng investigation team. Pero hindi masyadong pinansin ni Chloe. Pinag-usapan ni Tamaki at ng lahat kung sino ang makakagawa ng ganoong kabalintunaan level 9.8. Sa pagkakataong ito, isang batang babae na nagngangalang Clau ang lumitaw at pinapaalalahanan si Chloe na huwag mahuli sa pagsasanay. Pumunta si Chloe sa opisina ng mga kawani at hiniram ang kanilang computer upang imbestigahan ang insidente noong araw na iyon. Dahil sa kakayahan ng computer, mabilis na natagpuan ni Chloe ang pagkakakilanlan ng biktima noong araw na iyon. Parang kidlat niyang sinakyan ang kanyang bisikleta upang hanapin ang taong iyon. Sa control room, pinag-uusapan din ng lahat ang batang babaeng nakaangkwentro ng dayuhang 9.8.
Noon din nila nakita si Chloe na papalapit sa biktima. Dahil sa gabay ni Chloe, inilarawan ng isa pang batang babae ang tao, isang binata na may malambot na asul na buhok na karga ang biktima sa kanyang mga bisig. Biglang may lumabas na isa pang notification tungkol sa isang bagong paradox zone na may level 4.0. Dahil madali lang naman, itinalaga ni Veronica si Chloe sa misyong ito. Papunta na ang lahat doon nang makatanggap sila ng mga notification tungkol sa dalawang bagong dayuhan na may level 2.66 at level 2. Dahil nagtitipon ang lahat sa iisang lugar, inutusan ni Tsurugi si Chloe na magkita sa area number 7. Pero hindi sinunod ni Chloe ang utos niya, gusto niya munang harapin ang level 4 na dayuhan sa area 12. Narinig ni Valkyrie ang utos at lumabas na ng sasakyan para sumama kay Chloe. Mabilis na nagkita ang dalawa at nag-transform sa pamamagitan ng trance upang tumungo sa area 12. Sa panig na ito, mabilis na nagsagawa ng trance sina Mana at ang lahat kasama ang kanilang mga Diyos ng tipan at lumabas ng sasakyan upang isagawa ang misyon. Paulit-ulit na hiniling ni Veronica kay Chloe na makipagkita sa grupo ni Tsurugi upang suportahan ang misyon ngunit walang natanggap na tugon. Labis na magulo ang panig na iyon, at nataman at nasugatan pa si Tsurugi. Lumipas ang oras at ilang sandali pa nang kakabalik lang nina Chloe at Valkyrie sa headquarters at nakita si Tamaki na kanina pa naghihintay. Galit na pinagalitan ni Tamaki si Chloe dahil sa palagi niyang ginagawa ang mga bagay sa sarili niyang paraan at hindi pinapansin ang mga nakapaligid sa kanya, at paulit-ulit na pagsuwi sa mga utos. Naisip ni Chloe na mas mabilis ang paghihiwalay para lumaban, at bukod pa riyan, kapag nakaharap ang isang kalaban ay dapat agad na umatake. Mula noon, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. Sa panig na ito, iniulat ni Veronica ang sitwasyon kay Yarno. Bahagyang nasugatan lamang si Tsurugi, kaya pagkatapos ng paggamot ay nagawa pa rin niyang ipagpatuloy ang pagkumpleto ng kawalan ng ulirat. Tila pinahahalagahan ni Yarno si Tsurugi, kaya hiniling niya sa lahat na pretuhin siya ng maingat. Sa kabilang banda, si Chloe ay nababagabag pa rin sa pangungulit ni Tamaki. Nanatiling tahimik si Valkyrie. Sa tabi ng kama ng ospital, kakagising lang ni Tsurugi nang pumasok si Tamaki, humihingi ng tawad para kay Chloe. Bago pa sila makapagsalita pa, sa sandaling ito ay may isa pang abiso tungkol sa humigit kumulang 70 dayuhan na umaatake. Kahit walang natatanggap na mga tagubilin, nakaalis na si Chloe sa silid kasama si Valkyrie. Napakaapura ng sitwasyon kaya kinailangan ni Olga na magmakaawa sa isang mahinang dayuhan na makipagtipan sa kanya para tulungan itong harapin, ngunit ang resulta ay hindi pa rin. Sa panig na ito, gusto na ni Chloe na sumakay sa kotse at umalis agad, ngunit hiniling ni Tamaki at Veronica na maghintay muna sila hanggang sa makapag-trance bago sila mag-deploy. Doon, mabilis na tumungo sa lokasyon ang mga nakatalaga kasama ang mga dayuhan. Sa silid ng tsaa, tanging panalangin lamang ang nagawa ni Artemis para sa kaligtasan ng lahat. Sa loob ng kotse, mabilis na nakipagtipan si Tsurugi kay Athena at sumugod. Hindi pa rin makaalis sina Tamaki at Chloe at tanging ang nakikita lang nila ay si Tsurugi na nakikipaglaban sa mga halimaw mula sa malayo. Mayroon pa silang 20 hanggang 25 minuto bago sila makabawi sa kanilang ulirat. Pagkatapos ay pinaandar na ang sasakyan, at sina Chloe at Tamaki ay nagtatampo pa rin sa isa't isa. Tanging ang kanilang dalawang Diyos ng tipan ang may gusto na mabilis silang magsalita ng kanilang mga saloobin. Patuloy na pinagalitan ni Tamaki si Chloe, at matagal na nagtalo ang dalawa. Lumihis ang sasakyan ng koponan mula sa Pormasayon, ngunit sa pagkakataong ito ay walang sinabi si Veronica. Sa loob ng kotse, nakikipagtalo pa rin si Chloe kay Tamaki, naniniwalang ang pangkat ng investigasyon ay hindi kasing maaasahan niya. Ikinwento ni Tamaki ang insidente kung saan hindi sinunod ni Chloe ang plano at naging sanhi ng pinsala kay Tsurugi. Naniniwala pa rin si Chloe na hindi niya maaaring ipagkatiwala ang lahat sa iba, na hindi siya isang makina na marunong lamang sumunod sa mga utos. Sa panig na ito, si Tsurugi ay nakikipag-ugnayan pa rin ng mag-isa sa kanila, dahilan upang lubos na hamina ang kanyang lakas. Sa panig na ito, kahit na sila ay nakahiga na, sina Chloe at Tamaki ay nagtatalo pa rin. Naniniwala si Tamaki na sila ay isang pangkat at kailangang magtulungan, habang naniniwala si Chloe na ang pagkilos bilang isang grupo ay paraan lamang ng mga mahihinang tao na linlangin ang kanilang mga sarili. Walang karagdagang salita, sumugod si Chloe para salakayin ang mga halimaw, ngunit pinigilan siya ni Tamaki. Sa panig na ito, naabot na ni Tsurugi ang kanyang limitasyon, ngunit dahil matagumpay ang paglikas sa lahat, sa wakas ay kumalma na siya at hindi na makatiis pa, naabot na ang kanyang limitasyon. Sa mapanganib na sandaling iyon, dumating si Tamaki sa tamang oras at lumikha ng isang kalasag para sa lahat. Gusto ni Tsurugi na umalis agad sila ni Athena, ngunit determinado si Tamaki na protektahan silang dalawa.
Habang lalong nalipol ang mga dayuhang ito, lalong tumataas ang antas ng ilan sa kanila, at wala ring sino man ang natatranseject, na parang mga puppet. Gusto ni Chloe na tulungan si Tamaki na harapin sila. Sinabihan ni Tamaki sina Tsurugi at Athena na umatras. Ginamit ni Chloe ang kanyang loika upang harapin silang lahat sa isang espade lamang. Sa puntong ito, iilang dayuhan na lamang ang natira, ngunit ang kanilang mga antas ay patuloy na tumataas sa nakababahalang antas. Tumigil ang magulong umiikot na gulong at lumitaw ang isang mataas na antas na hugis joker na halimaw. Agad na ginamit ni Tamaki ang kanyang kapangyarihan upang panatilihin ito sa lugar. Naalala ni Chloe ang kanilang pagkakaibigan at agad na sumugod upang makipagtulungan sa kanya upang paksain ang dayuhang ito. Nakontrol na ang sitwasyon, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat. Pagbalik sa kainan, masayang kumain ang lahat at muling nag-usap. Sa pagkakataong ito, humingi ng tawad si Athena kay Tsurugi para sa hindi magandang pagganap sa trance kanina, ngunit sinabi lamang ni Tsurugi na labis na nag-aalala ang lahat para sa kanya. Nang marinig ito, nagpa siya si Athena na sabihin ang totoo, na nakilala niya ang dayuhang si Lucifer, na siya ring may level 9.8 mula noon. Dumagsa ang gabi sa lungsod, at mapayapang lumipas ang oras. Lumitaw si Mana sa isang maliit na eskinita, binubuksan ng isang kahon para tingnan ang isang bagay at malungkot na isinara itong muli. Sa punong himpilan, nalaman na ng lahat ang tungkol sa pagkawala niya at ni Artemis. Dahil lampas na sa curfew, parehong nag-aalala sina Yukari at Tsurugi, ngunit tila sanay na sina Tamaki at Chloe sa pagkawalang ito. Sa labas ng lungsod, tahimik na nakaupo si Mana sa sulok ng eskinita habang pinapanood ang mga taong dumadaan. Dahan-dahang lumapit si Artemis, pinayuhan siyang bumalik bago pa mag-alala ang lahat. Sa loob ng punong himpilan, ikinwento ni Tamaki kay Tsurugi ang buong sitwasyon. Si Mana ay isang inabandonang bata na naiwan sa isang kahon, pagkatapos ay dinala sa isang ampunan, ngunit hindi niya kayang makisama sa mga nakapaligid sa kanya. Patuloy na tumitingin at umaasa si Mana na may babalik sa kahon na iyon, kaya madalas siyang sumusulat ng mga liham at inilalagay ang mga ito roon, umaasang balang araw ay matatanggap ng kanyang mga magulang ang mga sulat at tatawagan siya pabalik. Kahit na naging isang logic A-list na siya at sumama kay Alka, madalas pa rin niya itong ginagawa. Sinubukan ng lahat na tulungan si Mana na mahanap siya ngunit tila isa siyang taong ayaw ngumiti. Sa gilid na ito, kinakausap ni Tsurugi ang kanyang ama tungkol sa kanyang narinig. Pinayuhan siya ng kanyang ama na gumamit ng love dish para matuno ang nagyayelong puso, kaya kinabukasan, isang red bean pumpkin dessert ang ginawa para kay Mana. Galit na pumasok si Tamaki sa kainan habang may hawak na dyaryo, at isiniwalat na ito ay ulam para sa mga magkasintahan. Hindi nakapagsalita si Tsurugi at tahimik na isinumpa ang kanyang ama, habang tahimik na umalis si Mana sa hapagkainan. Nang oras na para mag-jogging, tumakbo si Tsurugi papunta sa kung saan nagsasanay si Mana upang ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa insidente kaninang umaga, at gusto rin sanang magsalita, ngunit hindi ito pinansin ni Mana at isinuot ang kanyang headphone at tumakbo palayo. Ngunit nang marinig niyang binanggit ni Tsurugi ang insidente 2 taon na ang nakalilipas sa Hong Kong, agad siyang tumakbo pabalik, gustong tanungin ito tungkol sa pakiramdam ng pag-perform over trance. Naalala ni Tsurugi na noong panahong iyon ay labis siyang nakaramdam ng desperasyon dahil gusto niyang protektahan ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Kailangan niyang gawin ang hakbang na iyon. Tungkol naman sa mga kahihinatnan, mapalad si Tsurugi na nawala lamang ang kanyang kakayahang lohikal, ngunit sa pinakamasamang kaso ay mawawala ang parehong emosyon at alaala. Habang nag-uusap sila, isang bagong abiso ang dumating tungkol sa isang dayuhan na may paradox level 6.5, at isa rin itong lumilipad na halimaw. Agad na sumakay ang lahat sa kotse upang magsagawa ng trance at harapin ang halimaw. Nakarating sila sa isang pabrika sa ilalim ng lupa at naghanda na para pamwesto. Sa sandaling ito, biglang may mga kamay na lumitaw mula sa ilalim ng lupa at hinawakan sina Chloe at Tamaki, dahilan para biglang bumaba ang loika ng dalawa. Agad na inutusan ni Veronica silang dalawa na umatras ng mabilis, dahil pinilit sila ng halimaw na ito na huminto sa pag-urong ng mas maaga kaysa sa dati. Ayon sa silid ng investigasyon, ang paradox zone sa paligid nito ay naglalabas ng isang uri ng lason na nagbabawa sa pisikal at mental na lakas ng mga pumapasok. Nawala ng pag-asa ang lahat sa malapitang labanan, kaya't Mana na lamang ang natitira upang umasa. Agad siyang nagtago at lumapit sa halimaw. Inutusan ni Tsurugi si Mana na umatras, ngunit sa sandaling ito ay nakalapit na ang mga halimaw at inatake si Mana. Agad na tumakbo si Tsurugi upang protektahan siya. Dahil nalasan si Mana sa sitwasyong ito, kinailangan nilang mabilis na umakyat ng mas mataas para makatakas. Pagbalik sa punong himpilan ng Alka, lahat ay nakatayong nag-aalala sa paligid ng silid ni Mana sa ospital. Naroon pa rin ang dayuhan at binabantayan sa labas ni Chloe.
Ayaw ni Mana na manatili ang lahat sa silid, kaya mabilis na nagsihilisan ang lahat. Si Tsurugi ay nakaupo rin mag-isa sa kainan at nag-iisip ng isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Hinahangaan din ni Athena ang paligid nang bigla niyang mapansin na ang buong paligid na naliwanagan ay biglang nagdilim. Dahil sa pagkawala ng kuryente, kinailangang pumunta ang lahat sa pinakamataas na palapag at gamitin ang natitirang kagamitan upang suriin ang sitwasyon. Ang apektadong bahagi ng paradox zone na dulot ng dayuhang iyon ay kumalat na sa buong energy center. Ang mga ulat mula sa mga ospital sa buong lungsod ay nagpapahiwatig na ang pagkawala ng kuryente ay lubos na nakaapekto sa mga pasyente. Sa oras na ito, tila naghatid din ng masamang balita ang pinuno ng koanihan na si G. Yarno. Bagamat nakapagpakilos na sila ng suporta mula sa buong bansa, walang makakarating agad. Sinabi rin ni Olga na kung hindi nila malalapitan ang dayuhan, magiging napakasama ng sitwasyon. Kahit nasugatan si Mana, nagpasya siyang umalis kasama si Artemis. Ang kanilang pagdating sa pinangyarihan ay ikinagulat ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Mana at agad na lumapit sa paradox zone, at humingi pa ng pahintulot na gamitin ang overtrans. Tunay nga, kung gagamitin nila ito, matatalo nila ang halimaw mula sa malayo, ngunit walang sumang-ayon. Ang halaga ng paggamit ng overtrans na binanggit ni Tsurugi ay nakapagpaantig sa kanya, at gusto ni Mana na simulan ang lahat sa ganitong paraan. Gusto ni Tsurugi na pumunta roon at pigilan si Mana, ngunit inaprubahan ni Veronica ang paggamit ni Mana ng overtrans. Inaprubahan ang utos, at naghahanda na si Mana na isagawa ito nang dumating si Tsurugi para pigilan siya. Nagmungkahi siya ng alternatibong solusyon dahil gusto niyang gamitin ang sarili bilang panangga para makapagbigay ng oras kay Mana para harapin ang makitid na espasyo. Pinayuhan siya ni Tsurugi na huwag gumawa ng anumang kalokohan dahil mayroon pa ring mga kasamahan sa koponan na nasa likod niya. Napagdesisyonan na ang lahat at muling pumasok si Mana kasama si Tsurugi na ay nalalayan siya gamit ang kanyang kalasag. Inilapit niya si Mana sa dayuhan, at kahit na natamba, sinubukan pa rin nilang sumugod muli. Nang dumating ang pagkakataon, agad na pinaputokan ni Mana ang bibig ng halimaw. Pareho silang matagumpay na naharap ang halimaw. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat ng nasa likuran. Naniniwala si Yarno na hindi mali ang desisyon ni Veronica noong panahong iyon, ngunit mas malakas ang kanilang lakas. Maya-maya pa, muling iminulat ni Mana ang kanyang mga mata sa silid ng ospital, at lahat ng nasa tabi niya ay mukhang nag-aalala. Sa wakas ay ngumiti si Mana, na labis na nagpasabik sa lahat. Sa isang selda ng bilangguan, ang dayuhan kanina ay ngumiti ng may pagkatuwa, binanggit ang isang postahan na ginawa nila kay Lucifer. Isang umaga, masayang naglalaro ng soccer ang mga bata, habang ginagabayan sila ni Yukari mula sa malayo. Biglang nagbago ang sitwasyon, at nakatayo na si Yukari sa field kasama ang mga kaibigan niya mula sa Alka, na paulit-ulit na sinasabihan siyang sipain ang bola. Malamang pangarap niya lang pala iyon, noong ordinaryong tao pa lang siya sa club niya. Matapos batiin si Chloe, sinimulan niya ang kanyang bagong araw sa punong tanggapan ng Alka. Pagkatapos makipag-usap kay Chloe, nakipagkita si Mana sa isang tao sa silid ng investigasyon na nagngangalang Kit-Oka. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali, hindi pinansin ang dayuhan sa selda ng bilangguan, na patuloy na umiiyak dahil sa pagiging nilalamig. Iyon ay si Quetzalcoatl, ang halimaw na naging sanhi ng kamakailang pagkawala ng kuryente. Malala ang pinsalang dulot nito, na naging sanhi pa ng pagkansela ng pagtatanghal ni Akatsuki Hashimi, isang idolo na gusto ni Kit-Oka. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, bumalik si Yukari na may dalang tambak na mga bagay, mga bihirang tsokolate na ibinigay sa kanya ni Kit-Oka. Nasarapan ng lahat sa tsokolate, at mabilis na nagtimpla si Yukari ng tsaa para sa lahat. Bawat isa ay may kanya-kanyang kagustuhan, ngunit kaya niya ang lahat. Humigop si Artemis ng tsaa habang ginuginita ang unang araw na nakilala niya si Mana, isang babaeng mas malamig kaysa ngayon, ngunit napakababasa dyan din, na siyang dahilan kung bakit gustong-gusto siyang protektahan ni Artemis. Pinuri ni Yukari ang malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawa, ipinahayag kung gaano siya kasaya na makita si Artemis na masayahin. Naniniwala silang dalawa na salamat kay Tsurugi kaya nagawa ni Mana na give-in ang nagtatanggol na pader sa kanyang puso at ngumiti sa kanila. Sa puntong ito, pinuri ni Artemis ang talento ni Yukari sa pag-unawa sa puso ng mga tao. Habang nag-uusap sila, ipinatawag si Yukari sa training room kasama si Olga. Sa rooftop, ang nakipagtipan sa kanya sa pagkakataong ito ay sina Athena, Tsurugi at lahat ng nagmamasid mula sa labas. Gusto ni Veronica na subukan nilang mag-trans ng magkasama, ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, pagkakataon na ni Olga, ngunit bago pa man siya makahakbang paarap, nakatanggap siya ng abiso na. Nabigo ang kanyang kawalan ng ulirat.
Hindi inisip ni Olga na mahina siya, sa halip ay inisip niya na hindi sapat ang lakas ni Athena para gustuhin niyang makasama sa kawalan ng ulirat. Tumawa lang si Athena kasabay ng mga salita ng hanggal na ito. Pagkatapos ay nilapitan ni Yukari si Athena upang magtanong kung paano gamitin ang trance, at nadama ni Athena na kailangan nilang magkaintindihan. Nakita ito ni Veronica at lumapit upang magpaliwanag pa. Ganoon nga ang nangyari kina Athena at Tsurugi. Iba-iba ang pamamaraan ng iba't ibang tao tulad ni Chloe at Valkyrie, o Tamaki at Venus. Pinayuhan niya si Yukari na maghanap ng sarili niyang pamamaraan. Muling nagsalita si Olga ng ilang mga salita, at tanging si Yukari lamang ang ngumiti bilang tugon sa kanya, isang tunay na mapagmalasakit na tao. Pagbalik sa kusina, nagluto si Yukari habang iniisip ang sarili niyang paraan ng kawalan ng ulirat, pakiramdam niya ay kaya niyang pagsamahin ang mga pamamaraan ng lahat. Maya-maya, naubos na niya ang isang malaking palayok ng sopas para sa buong koponan. Sa ibang lugar, si Kitoko ay inaasikaso pa rin ang dayuhang si Quetzalcoatl, at pareho silang nagrereklamo tungkol sa pagiging nilalamig. Nakikita ang halimaw na biglang naging hindi pangkaraniwang tahimik. Pumasok si Kitoko sa selda, at napagtanto niyang sobrang lamig na si Quetzalcoatl na parabang nagdedeliryo na nagpapakita ng mga senyales ng kawalan ng malay. Nag-aalalang binuksan ni Kitoko ang pinto ng selda para tingnan ito, ngunit agad siyang nahulog sa bitag ng halimaw. Sa gilid nito, inilalabas ni Yukari ang palayok ng sopas nang maakit siya sa enerhiya ng paradox zone ng Quetzalcoatl na iyon. Nang malaman niya na ang halimaw na ito ay nagkunwaring natutulog at sinakop ang katawan ni Kitoko, nag-aalalang hiniling ni Yukari dito na palayain siya dahil ang pagiging trans-eject ng matagal ay mag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa biktima. Hindi gaanong pinansin ni Quetzalcoatl ngunit nanatili upang makipag-usap sa kanya dahil pakiramdam niya ay isang kawili-wiling tao si Yukari at nais niyang sumugod at lunukan siya ng buo upang matikman siya. Agad na ginamit ni Yukari ang kanyang palayok ng sopas upang takpan ang bibig ng dayuhan, inanyayahan ito na kumain ng sopas kasama niya. Naitala sa screen ng investigation room ang lahat. Inutusan ni Veronica sina Clau at Piri na ilikas ang mga staff mula sa headquarters dahil sina Chloe at Tamaki ay nasa ospital kasama si Mana. Sila lang ang makakahawak sa sitwasyon. Sa loob ng Paradox Zone, si Quetzalcoatl ay balisang ninanamnam ang sopas ni Yukari dahil sinabi niyang may sasabihin siya. Labag man sa loob ng dayuhan, hindi pa siya pinatay. Nang malaman nito na si Yukari ay isang tagapamahala, labis na natuwa ang halimaw, at inihambing siya sa mga dalagang nasa dambana noong sinaunang panahon. Sa silid ng investigasyon, napakatindi ng kasalukuyang sitwasyon, kaya gusto nilang pasabugan ang sahig para mahulog sina Quetzalcoatl at Yukari sa ibaba. Inatasan din ni Veronica si Tsurugi ng pagsadyap kay Yukari nang mahulog ito. Gusto ni Olga na sumama sa misyon, kaya pinalapit siya ni Veronica kay Quetzalcoatl para magbigay ng mga tagubilin kay Yukari. Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawa, nalaman nila na ang mga dayuhan ay pumunta rito upang sirain ang lahat dahil hindi na sumasamba ang mga tao sa mga halimaw. Nakatanggap si Yukari ng mga tagubilin mula kay Olga na maghintay ng oras, kaya agad siyang nagpatuloy sa pakikipag-usap sa halimaw. Sa ibaba, inihahanda ni Veronica ang plano ng pagsadyap kasama ang lahat. Patuloy na sinasabi ng halimaw na gusto nitong sirain ang lahat, at patuloy na tumugon si Yukari sa paghinto ng oras, ngunit hindi niya alam na pala ni Quetzalcoatl ang lahat mula pa sa simula. Agad nitong pinabagsak si Olga at naghanda na agad na harapin si Yukari. Ngunit sa sandaling ito, sumabog din ang sahig sa ibaba, dahilan para pareho silang matamba. Lumitaw si Tsurugi sa tamang oras upang mahuli siya, habang kinailangang harapin ng halimaw si Veronica, dahil buhay pa ito. Sinabihan ni Tsurugi si Yukari na tumakbo agad palayo, pagkatapos ay sumugod siya upang alalayan si Veronica. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumakbo si Yukari at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan si Quetzalcoatl. Bago ang atake ni Veronica na hindi na mabawi sa tamang oras, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa soccer upang sipkain ng isang malaking ladrilyo pasulong upang harangan ang pagsabog. Agad na inihagis ni Tsurugi ang kanyang kalasag upang protektahan siya. Ang shockwave mula sa pagsabog ay naging sanhi pa rin ng pagbagsak ni Yukari, ngunit sa kabutihang palad ay buhay pa siya. Hindi maintindihan ni Quetzalcoatl kung bakit ito iniligtas ni Yukari, at sinabi na lang niya na bilang isang manager kailangan niyang pangalagaan ang kanyang mga manlalaro. Hindi malinaw kung aling nerbiyos ang naapektuhan ng halimaw. Ngunit nang marinig ito ni Quetzalcoatl, dahan-dahang pinakawalan si Kitoka at bumalik sa orihinal nitong anyo. Mabilis na humingi ng tulong si Veronica at ay nalalayan ng walang malay na si Yukari. Nagpasya si Quetzalcoatl na huwag silang patayin at pumunta pa sa ospital upang bisitahin si Yukari kasama si Kitoka.
Nang marinig na si Yukari ay isa pa ring trainee Logic A-list, sinabi nito kay Yukari na maging dalaga ng kanilang dambana. Kaya, siya at si Quetzalcoatl ay pumunta sa bubong at sa harap ng lahat ay direktang tumalon pababa. Ilang sandali pa, naging matagumpay ang proseso ng kawalan ng ulirat at maaari na siyang lumipad kasama si Quetzalcoatl. Labis na nasiyahan sina Tsurugi at Veronica sa resulta, sa paniniwalang ang dalawa ay magiging isang magkatugmang pares. Sa panig na ito, masayang lumipad sa kalangitan sina Yukari at Quetzalcoatl sa ilalim ng pagbati ng lahat. Isang magandang araw, tumawag si Tsurugi sa bahay upang ipaalam sa kanyang kapatid na pinayagan sila ni Alka na magpahinga ng ilang araw dahil dumating ang mga Logic A-list mula sa ibang mga rehiyon upang pumalit. Parehong masayang nais ng kanyang kapatid na si Shiori at ng kanyang amang si Rentero na magdaos ng isang sulo-salo upang salubungin siya sa pag-uwi. Niyaya ni Tsurugi si Athena na sumama sa kanya pauwi, kaya kinabukasan, pareho silang dumating sa bahay nito. Masayang pinapasok sila ni Shiori sa loob. Sa sala, hindi lang si Athena ang naroon, kundi lahat ng tao mula sa punong tanggapan ng Alka ay dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ni Tsurugi, at lumabas na si Shiori ang nag-imbite sa kanila. Matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, bumantong hininga si Tsurugi at tinanong si Shiori, dahil ang totoo ay hindi niya kaarawan ngayon. Ngunit ang babaeng ito ay nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat upang dalhin silang lahat dito. Gayunpaman, walang nagalit dahil ito pa rin ang pagkakataon para magsaya ng sama-sama. Nang may narinig na ingay mula sa baba, at si Tsurugi, sa takot na baka may ibang babae na dinala ang kanyang ama sa bahay, ay dali-daling tumakbo pababa upang makita. Pagdating niya sa hagdan, labis siyang nagulat nang makita niya sa pintuan si Veronica, ang kanyang karibal, at ang kanyang ama. Lumabas na nagkita sila sa isang bar at pumunta rito habang papunta, at ginamit din ni Rentero ang parehong dahilan ni Shiori upang imbitahan ang mga nakatataas sa kanyang anak sa bahay. Nang makatipan ang lahat, pumunta si Shiori at ang iba pa sa kusina para magluto. Nagtulungan ang lahat para ihanda ang mga pagkain para sa hapunan. Sina Tsurugi at Olga ang inatasan na mag-ayos ng mga mesa at upuan at maglinis. Ang kanyang ama, si G. Rentero, ay masayang nakaupo at nakikipag-usap kina Veronica at Nemesis, at nang makitang masayang nakikipag-usap si Nemesis kay Rentero ay ikinagulat ng lahat. Maya-maya, naihanda na ang pagkain, at nagtanong si Tamaki tungkol sa ina ni Tsurugi. Ipinaliwanag ni Shiori sa kanyang ngalan na ang kanilang ina ay nagkasakit at pumanaw 7 taon na ang nakalilipas, at si Tamaki ay humihingi ng paumanhin sa kanila. Hindi nagtagal ang sandaling ito sa kalungkutan ng lahat, at sa hapagkainan, bumalik sila sa isang masayang kapaligiran. Tinanong ni Rentero kung mayroon ng kasintahan. Itinaas ni Venus ang kanyang kamay at sinabing gusto niya ang lahat na nagpangiti sa lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Rentero kung may interesado ba rito ang kanyang anak, at agad na sinabihan ni Tsurugi ang kanyang ama na huwag nang magtanong pa ng mga ganoong bagay. Tila normal lang ang lahat, si Athena lang ang bahagyang namumula at may iniisip. Pagkatapos ng hapunan ay dumating ang oras ng libangan, at nagpatuloy si Yukari sa kusina kasama si Quetzalcoatl upang gumawa ng panghimagas. Pumunta sina Tamaki at Venus upang magbigay pugay bago ang larawang pang-alaala ng ina ni Tsurugi. Pumasok si Chloe sa kwarto ni Tsurugi para magdoodle kaya hindi niya ito napagsabihan. Tinatapos na ni Mana ang natitirang hapunan niya kasama si Artemis. Napansin ni Tsurugi na wala rito si Athena. Ipinaliwanag ni Veronica na kaka-shopping lang niya at nang marinig ito ni Tsurugi ay medyo nag-alala siya para sa kanya. Namimili si Athena habang iniisip ang sinabi ni Mr. Rentero kanina. Sa sandaling ito, muling nakasalubong niya si Lucifer, napapaligiran ng mga batang babae na patuloy na nagyaya sa kanya na magpatuloy sa pag-uurong-sulong. Gusto sanang umalis ni Athena ngunit tinawag siya pabalik ni Lucifer. Sa gilid na ito, naghintay si Tsurugi sa labas ng ilang sandali, at hindi na niya ito nakitang bumalik, kaya't agad niya itong hinanap. Sa oras na ito, sina Athena at Lucifer ay pumunta sa isa pang patio upang mag-usap. Sa pamamagitan ng kwento, nalaman natin na si Lucifer ang may kagagawa ng 100 taong digmaan kung saan sila nanggaling, at sa kasalukuyan ay gusto lang niyang masiyahan sa buhay dito. Madaling napansin ni Lucifer na gusto ni Athena si Tsurugi, ngunit sinabi lamang niya na hindi siya makikialam sa buhay ni Tsurugi, at pagkatapos makumplito ang misyon ay matatapos na ang lahat. Nabanggit ni Lucifer ang paglikha ng isang mundong tinatawag na Sepia, isang mainam na lugar kung saan maaaring magsama ang mga tao at mga Diyos. Ngunit sa sandaling ito ay natagpuan na ni Tsurugi si Athena, at nakaharap din niya si Lucifer. Gusto sanang umatake ni Tsurugi ngunit pinigilan siya ni Athena, at mahinahong nagpaalam si Lucifer sa kanilang dalawa at umalis. Malungkot na tinanong ni Tsurugi kung bakit hindi tumawag si Athena para ipaalam sa kanya kung kailan dumating ang Lucifer.
Una silang nagtalo dahil mas pinagkatiwalaan ni Athena si Lucifer kaysa kay Tsurugi. Labis siyang nalungkot tungkol dito dahil pakiramdam niya ay tila imposibleng malampasan ang distansya sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Pag-uwi, unti-unting natapos ng lahat ang salo-salo. Nagpatuloy sa pag-inom sina Veronica at Venus habang ang iba ay umuwi na. Sinabi pa ni Mana na hindi na niya aalalahanan ang nakaraan na siyang nagpapasaya sa lahat. Pagkatapos umalis ng lahat, nagpalipas ng gabi sina Nemesis, Athena, at Tamaki. Pagpasok pa lang ni Tsurugi sa silid, natigilan siya nang makitang nandito pa rin si Olba, suot pa ang kanyang damit at nagbabasa ng kanyang manga, tila nagpalipas din ng gabi. Sa gilid na ito, nanonood si Nemesis ng horror movie kasama si Shiori, habang sina Tamaki at Athena ay naligo. Sa banyo, napansin ni Tamaki kanina na hindi maganda ang atmosfera sa pagitan ni Tsurugi at Athena, kaya't malumanay siyang nagtanong. Ikinwento ni Athena ang nangyari, humingi rin ng tawad sa lahat dahil ang kanyang alitan ay nagdulot sa kanila ng gulo, at sinabing babalik siya agad kapag naayos na ang lahat. Matapos makinig, malumanay na niyakap ni Tamaki si Athena, at nagpasalamat din sa pagtulong sa kanila. Sa kwarto, ikinwento rin ni Tsurugi kay Olga ang lahat ng nangyari. Matapos makinig, inakala ni Olga na masyado lang iniisip ni Tsurugi ang tungkol dito. Nagpahayag ng pag-aalala si Tsurugi tungkol sa kapangyarihan ni Lucifer, ngunit ipinaalala ni Olga sa kanya na ang antas ng paradox ay isang sukatan lamang, at ang pagkakaroon ng kapangyarihan at pagiging mapanganib ay walang kaugnayan sa isa't isa. Sa banyo, ikinwento rin ni Tamaki ang kanyang tipan. Bago niya makilala si Venus, nakipagtipan siya sa isang prinsesang gintong dragon na nagngangalang Sholan, na bumalik din sa kanyang orihinal na mundo pagkatapos makumplito ang misyon, at pagkatapos noon ay hindi na sila makapag-ugnayan sa isa't isa. Pinayuhan ni Tamaki si Athena na mas pahalagahan ang kasalukuyan. Sa panig na ito, pinayuhan din ni Olga si Tsurugi na ang pagkakaiba ng mga Diyos at tao ay hindi nangangahulugang hindi sila maaaring magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natauhan si Tsurugi, nagsisisi sa pakikipagtalo kay Athena, at lumabas ng silid na nais humingi ng tawad sa kanya, hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Olga na pigilan siya. Paglabas pa lang ni Athena ng banyo, sumugod si Tsurugi upang humingi ng tawad, dahilan para mahulog ang kanyang bathrobe, at siya ay sinipa ni Tamaki na ikinalungkot ni Olga. Pagkatapos magbihis, lumuhad si Tsurugi upang humingi ng tawad kay Tamaki, pagkatapos ay mabilis na hinanap si Athena. Muli siyang humingi ng tawad dito dahil sa labis na pag-iisip, na ipinahayag na hindi na niya ito pagdududahan, at sa halip ay magtitiwala na lamang siya rito ng 200%. Nang marinig ito, tahimik na tumulo ang luha ni Athena at ngumiti sa kanya. Muling nagkaayos ang dalawa. Sa ibang bahagi ng ospital, sina Veronica at Nemesis ay nakipagkita sa isang lalaking tila nakatataas sa kanila, ngunit ang lalaking iyon ay umakto na parang hindi niya kilala kung sino sila o kung ano si Alka. Sa oras na ito, ang bangkay ng lalaking iyon ay dinadala sa isang maliit na isla na pagmamay-ari ni Alka. Nang sandaling iyon, nag-alerto ang sistema na ang lugar ng Sapporo ay inaatake ng maraming iba't ibang uri ng mga dayuhan ng sabay-sabay. Napagtanto ni Veronica na sila ang mga nagyayelong nilalang na Belva, at ang silid ng ospital mula noon ay ganap ng walang laman, wala nang natitira maliban sa nameplate ni Ash Paxton. Sa headquarters, sinimulan ng lahat ang isa na namang bagong araw sa training room. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ipinatawag si Tsurugi sa silid ng hepe ng koanihan. Pagpasok pa lang ni Tsurugi, natanggap na niya ang sulat ng pagbibitiw ni Veronica. Ipinaliwanag ni Yarno ang sitwasyon. Sa Hako Date ay may isang laboratorio ng Alka, at 4 na taon na ang nakalilipas, ang taong nagngangalang Ash Paxton na siyang tagapagturo ni Veronica noong panahong iyon ay pinalayas ng isang nagyayelong Belva na nagngangalang Manalium Foreigner, at kalaunan ay nawalan ng malay. Palihim na kinuha ng mga pinuno ng Alka noong panahong iyon si Ash, na nahawaan ng hindi mabilang na paradox sickness, para sa paggamot na nakatago sa ilalim ng sentral na ospital upang pagtakpan ang lahat. Noong panahong iyon, si Yarno ang pinuno ng koanihan, at siya ang nagdala kay Veronica sa lugar na ito. 3 araw na ang nakalilipas, isang pangkat ng mga investigador ang naglipat kay Ash Paxton sa laboratorio, na nais linawin ang insidente. Ito ang naging dahilan upang agad na magwala ang nahuling Belva. Nagpasya si Yarno na ipagkatiwala kay Tsurugi ang usapin ni Veronica. Kaya, siya at si Yukari kasama ang kanilang mga Diyos ng tipan ay papuntang Hako Date. Nakita ni Athena at Yukari na seryoso ang itsura ni Tsurugi at nag-alala sila. Iniisip ni Tsurugi ang sitwasyon ni Veronica dahil umalis ito nang hindi sinasabi kahit kanino. Sa isa pang kotse, papunta rin si Veronica sa lokasyon ng Paradox Zone na iyon kasama si Nemesis. Sa labas ng laboratorio ng Alka, nagbabantay ang halimaw na Belva sa bubong.
Mabilis na pumasok si Veronica sa loob upang siyasatin ang kalagayan ni Instructor Ash Paxton. The Ipinakita screen sa screen showed na ang that katawan ni Instructor Instructor Ash's Ash ay body was nakalagay being sa kept landing on pad the ng helicopter helicopter landing dahil pad, natagpuan na nila as ang they had logic found card his nito. logic card. Sa labas ng Outside, sandaling ito, ang halimaw ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Ash Paxton at hindi ito maaapektuhan ng mga regular na pag-atake. Hindi nagatubiling magmaneho si Veronica ng isang ice skating vehicle palabas habang nakikipagtalik din kay Nemesis upang iligtas ang kanyang instructor. Sa panig na ito, si Yukari ay nag-isip din kasama si Quetzalcoatl upang lumipad pataas at dalhin sina Tsurugi at Athena sa kanilang dapat puntahan. Nakangiti sina Athena at Tsurugi habang nakikinig sa kanilang paglalaro ng mga word game para panatilihing gising si Quetzalcoatl at may hatid sila sa kanilang destinasyon. Ngunit sa huli, nakatulog pa rin ang ahas na iyon, dahilan para mahulog ang lahat sa nyebe. Sa oras na ito sa silid ng investigasyon, lahat ay labis na nag-aalala at gustong pumunta sa Sapporo, ngunit hindi rin maaaring pabayaan ang sitwasyon sa Nian. Matapos ang ilang sandali ng paghihirap, sa wakas ay nakarating silang apat sa pasilidad ng pananaliksik, ngunit nakatanggap ng balita na nauna nang dumating sa laboratorio sina Veronica at Nemesis. Hindi nagatubiling lumabas sina Tsurugi at Athena upang suportahan ang punong opisina, habang kinailangan pang hintayin ni Yukari na magising si Quetzalcoatl bago sumama sa kanila. Sa laboratorio, hinarap ng halimaw na Belva si Veronica, na determinadong harapin ang halimaw na ito upang ipaghiganti ang kanyang instructor. Mabilis na sumugod si Veronica gamit ang mga pag-atake ng bomba, ngunit wala ni isa ang naging epektibo. Sa panig na ito, nang makitang nagising na si Quetzalcoatl, naghanap si Yukari ng pagkain para dito. Sa labas, gustong pigilan ng pinuno ng pangkat na iyon si Tsurugi, kaya't naglabas siya ng ilang drone para harangan ang kanilang daan. Nang marating ang isang dead end, nahulog si Athena sa isang siwang sa laboratorio, at agad na tumalon pababa kasama niya si Tsurugi. Nawala ng malay ang dalawa upang makatakas sa kasalukuyang sitwasyon. Sa ibaba, siya at si Athena ay itinulak sa isang mahiwagang silid, isang lugar na naglalaman ng mga patay na dayuhan. Sa silid ng investigasyon, inutusan ni Yarno si Piri na ihak ang seguridad ng Hakodate. Ayon sa mga talaan sa isang laboratorio ng Hakodate, lahat ay nagbabala na gustong pigilan ng mga Belva ang kanilang kawalan ng ulirat, ngunit inutusan pa rin sila ni Orlov na ipagpatuloy, hindi para kanselahin ang eksperimentong ito, lahat para sa isang mundong tinatawag na Septia. Naunawaan na ngayon ng lahat ang pinagmulan ng kakaibang halimaw na iyon. Walang pag-aalinlangan, hinaila palabas ni Yukari si Quetzalcoatl upang maghanda sa pagsuporta sa lahat. Naputol ang koneksyon ni Veronica kaya hindi niya natanggap ang impormasyong ito. Inutusan ni Yarno sina Tsurugi at Athena na iligtas siya. Sa panig na ito, sina Yukari at Quetzalcoatl, matapos ang ilang sandali ng pagpupumiglas, ay muling nagkita kay Tsurugi. Mabilis na ginamit ng lahat ang lakas ni Quetzalcoatl upang umakyat sa kinaroroonan ni Veronica at ng mga Belva. Sa oras na ito, tila nakasandal ang kalamangan. Sa halimaw dahil wala itong natamong anumang pinsala. Si Tsurugi ang inatas ang pigilan si Veronica, habang si Yukari naman ay pumunta upang hanapin ang logic card ni Instructor Ash. Sa sandaling ito, ang atake ng Belva ay naglagay sa panganib sa katawan ni Ash Paxton, na nagpabaliw kay Veronica dahil sa kagustuhang sirain si Belva kasama si Nemesis, pati na rin ang lahat. Ngunit dumating si Tsurugi sa tamang oras para gamitin ang kanyang kalasag upang harangan ang atake. Sinabi niya kay Veronica ang totoo, na ang Belva na ito ay isa lamang biktima, at sina Instructor Ash at Director Orlov ang nagpabaliw kay Belva. Nabigla si Veronica, ayaw maniwala at sumugod. Nang makitang hindi gumagana ang mga salita, agad na ipinadala ni Tsurugi ang video na natagpuan niya sa log graph nito. Matapos mapanood ang video, natigilan si Veronica at pinigilan ang kanyang pag-atake. Ngunit ang pinsalang dulot nito ay napakalaki pa rin, na direktang naging sanhi ng pagsabog ng laboratorio. Sa labas, si Orlov ay lubos na nasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon dahil nawala na ang lahat ng ebidensya. Sa mga guho, nakita ni Veronica na buo pa rin ang lalagyan na naglalaman ng katawan ni Ash Paxton at lumapit sa Belva. Patuloy na pinayuhan siya ni Tsurugi na huwag gumawa ng mali. Tahimik na ginunita ni Veronica ang nakaraan, kung paano siya tinulungan ni Ash noong pinakamahirap niyang panahon, sa kagustuhang iligtas ang mundong ito. Ngunit dahil dito, napatay ang lahat ng Belva. Nang makita si Veronica na nagtataas ng bomba at gustong patayin si Belva, sinubukan pa rin siyang payuhan ni Tsurugi na huwag itong gawin. Sa sandaling ito, dumating din si Yukari sa tamang oras para hilahin si Tsurugi palayo, at sinamantala niya ang pagkakataong ito para tumakbo at agawin ang bomba mula sa kamay ni Veronica at ihagis ito sa labas, na siyang sumire sa yelong nakapalibot sa laboratorio. Pagkatapos noon, ipinahayag ni Yukari na iisa lang ang logic card na nakita niya.
Ang Belve na ginagamot ay naging hindi pangkaraniwang kalmado. Dumating din ang mga esquadron ni Alka upang arestuhin si Direktor Orlov dahil sa paglabag sa mga sognay sa batas para sa proteksyon ng ibang mga nilalang sa mundo. Sa wakas ay umuwi na ang lahat sa pagsalubong ni Chloe at Tamaki. Pinuntahan ni Yarno si Veronica at pinunit ang kanyang sulat ng pagbibitiw, na nagsasabing maaari na siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit dahil sa kanyang mga walang isip na kilos, gusto pa ring magbitiw ni Veronica. Ngunit paglabas niya, narinig ni Veronica ang lahat na umaamin ng kani-kanilang mga nakaraang pagkakamali, sinusubukang pigilan siyang umalis. Malapit na sana si Veronica na magpasalamat kay Tsurugi ngunit naputol siya ng tawanan at daldalan ng lahat, ngunit hindi na siya naiini sa kanila tulad ng dati. Masaya siyang nagtalaga ng mga gawain sa lahat, at lumipas ang isa na namang ordinaryong araw sa punong himpilan ng Alka. Isa na namang araw ng pagsasanay sa silid ng simulasyon, si Yukari, pagkatapos makipag-trans kay Quetzalcoatl, ay mabilis na isinagawa ang misyong pang-reconnaissance upang mangalap ng impormasyon tungkol sa halimaw para sa lahat. Nagsagawa pa rin si Mana ng mga tungkulin sa pakikipaglaban sa malalayong distansya, nakipagtulungan kay Tamaki upang labanan ang kunwaring dayuhan, gamit ang mahiwagang lubid ni Tamaki upang mapalawak ang kanilang saklaw ng pakikipaglaban. Inakit nila ang halimaw papunta sa kinaroroonan ni Tsurugi at Chloe, at ang dalawa sa panig na ito ay maayos na nagtulungan. Ginamit ni Tsurugi ang kanyang kalasag bilang plataporma para tumalon si Chloe at ibigay ang pangwakas na suntok. Sa labas, si Olga ay nagsasagawa ng weight training habang pinagmamasdan ang laban ng lahat. Kakalabas lang ng training room ng lahat ng nasa panig na ito nang makita nila si Olga, nakikita nilang masaya ang lahat bilang isang koponan nang wala siya. Hindi maiwasan ni Olga ang makaramdam ng lungkot at nagsalita ng ilang sarkastiko. Pagkabalik niya sa kanyang silid ng ilang sandali, lumapit si Tsurugi upang pasalamatan si Olga sa nangyari kanina, at ipinahayag din ang kanyang papel sa mahalagang pangyayari. Bago pa man ang pag-abot ng kamay ni Tsurugi, hindi tumugon si Olga at isinara na lamang ng malakas ang pinto dahil tila tinag pa rin sa kanyang puso ang kawalan ng sarili niyang Diyos ng tipan. Sa ibang araw, kararating lang ni Olga sa bilangguan ng mga dayuhan nang makilala niya ang isang bagong kawani na nagngangalang Mickey, na tila napakabait at nagpakita ng malaking respeto kay Olga, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Patuloy siyang humahanap ng mga dayuhan na gustong makipagtipan sa kanya, ngunit lahat ay tumanggi sa kanya, at ang ilan ay nagpakita pa ng paghamak. Nang siya ay lubos na nawalan ng pag-asa, isang dayuhan na nagngangalang Enlil ang tumawag upang salubungin siya. Inanyayahan ito ni Olga na makipagtipan sa kanya, at agad na sumang-ayon si Enlil nang marinig ito, sinabing gusto nitong lumabas isang araw upang asikasuhin ang isang bagay na kailangan nitong gawin. Hindi sasang-ayon si Olga, ngunit matapos marinig si Enlil na sinabing ang lakas nito ay kapantay ng kay Lucifer, agad siyang nag-atubili ng kaunti. Sa labas pa lamang ng bilangguan, madaling nakipag-ugnayan si Lucifer sa mga gwardya para makapasok sa loob na ikinagulat ni Mickey. Sa silid ng punong himpilan, nakipagkita si Yarno kina Veronica at Nemesis. Katatapos lang nilang ibuod ang insidente ng Hakadate at naghahanda na para maglabas ng mga direktiba para sa bagong linggo nang biglang may umalangaw na anunsyo tungkol sa isang dayuhan na lumilitaw bilang panauhin, isang taong nagpakilalang Lucifer at gustong makilala ang pinakamalakas na tao rito. Dahil sa sitwasyong ito, inilikas na ng mga kawani ng silid ng investigasyon ang lahat at agad na isinara ang base. Narinig ng mga Logic A-list at ni Olga ang balita at lahat ay tumakbo sa itaas na palapag upang obserbahan ang sitwasyon. Nakita ni Yarno si Lucifer na pumasok at ngumiti bilang pagbati nang walang anumang pressure o tensyon sa kapaligiran. Mabilis na napunta ang dalawa sa pangunahing paksa. Gusto ni Lucifer na sumali sa ALCA at makipagtipan sa isang tao rito. Ipinahayag niya na gusto lang niyang masiyahan sa kanyang buhay sa mundo, at ang pagsali sa organisasyong ito ay makakabuti sa magkabilang panig. Habang nag-uusap pa ang dalawa, agad na sinigaw ni Olga ang pangalan niya at gustong makipagtipan kay Lucifer, ngunit agad siyang pinutol ni Yarno, at sinabing dahil walang alam ang organisasyon tungkol kay Lucifer, hindi pa sila makapaniwala na may ibibigay na Logic A-list sa kanya. Nang marinig ito, iminungkahi ni Lucifer na makipagkaibigan muna siya, at maingat na nakipagkamay si Yarno sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na si Lucifer para umalis, hindi nakalimutang magpakita ng interes kay Olga bago umalis. Nang maging maayos ang lahat, agad na nakipagkita si Olga kina Veronica at Yarno upang ipahayag ang kanyang sama ng loob sa pag-aakalang ayaw ng organisasyon na gumawa siya ng kasunduan. Ipinaliwanag ni Yarno na wala siyang balak na pigilan ito at sa kabaligtaran ay lubos siyang sumusuporta, ngunit kailangan din nilang maging mas mapagmatsyag dahil ang taong iyon ay ang nahulog na anghel na si Lucifer.
Galit na pumunta si Olga sa simulation room at pumili ng isang mababang antas na dayuhan upang labanan ng isa-isa. Habang nakikipaglaban, galit siyang sumigaw, hindi maintindihan kung bakit lahat ay madaling gumawa ng mga kasunduan, mula kay Tsurugi hanggang kay Yukari, maliban sa kanya. Sa panig na ito, nasaksihan ni Miki ang eksenang ito at tumakbo papasok upang subukang pigilan ang simulation system. Sa loob, madaling natalo si Olga ng mababang antas na halimaw na iyon, at sa kabutihang palad bago pa siya nito tuluyang mapatay. Itinigil ni Miki ang simulation para tumakbo papasok. Sinampal niya si Olga dahil sa padalos-dalos na kilos nito, pagkatapos ay mabilis siyang hinayla papunta sa ibang silid para sa paggamot. Matapos marinig ang sitwasyon, sandaling natahimik si Miki, pagkatapos ay pinayuhan na kailangan lang niyang humingi ng impormasyon mula sa isang taong nakakakilala kay Lucifer. Nang marinig ito, agad na pumunta si Olga sa bilangguan kung saan nakakulong si Enlil upang magtanong tungkol kay Lucifer, ngunit hinihiling nito na kapalit nito ay bibigyan niya ito ng isang araw ng kalayaan. Matapos ang isang panloob na pakikibaka, gumawa si Olga ng kanyang desisyon. Nang gabing iyon, muling tumunog ang alarma dahil isang dayuhan na nagngangalang Enlil ang kakatakas lamang mula sa lugar ng detention at pinalayas ang isang kawani sa bilangguan, at ang taong iyon ay si Olga. Agad na pumunta ang lahat ng miyembro ng koponan sa kanilang kinalalagyan upang mabilis na matapos ang misyon at iligtas si Olga. Mabilis na nakasalubong ni Tsurugi at Chloe si Enlil, at umatake ito habang sinisigaw ang pangalan ni Veronica, tila may malaking galit sa kanilang hepe ng koanihan. Agad na sumugod si Chloe, ngunit natamba siya ni Enlil dahil gusto lang nitong makilala si Veronica. Ang halimaw na ito ay may napakalaking kapangyarihan, at si Mana mula sa malayo ay agad na nagbigay ng suporta upang putulin ang buntot ng halimaw, na pinagsasama rin ang lakas kay Tamaki upang protektahan sila. Pinagmasdan at iniulat ni Yukari mula sa itaas na binago ni Enlil ang target nito sa Mana. Nang akmang susugod na ang halimaw, ito ay binaril sa ulo ni Mana. Muling nagtulungan sina Chloe at Tsurugi para umatake si Olga. Pagkatapos ng labanan, iminulat ni Olga ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa ospital, matapos ang isang malubhang paradox sickness. Agad na kinuha ni Olga ang kanyang logigraph para tingnan, ngunit hindi na ito magagamit. Pagbalik sa pinangyarihan, kinuha ni Lucifer ang logic card ni Olga. Dahil nawala niya ang card, hindi na siya makakabalik sa pagiging logic A-list. Agad na gustong hanapin ito ni Tsurugi, ngunit lahat ay naghanap ng ngunit wala pa ring resulta. Sa pag-uugnay ng mga pangyayari, naniwala ang pangkat na mayroong especially iya sa organisasyon ng ALCA. Natapos ang pagpupulong, inutusan ni Veronica ang lahat na bumalik sa pinangyarihan upang hanapin ang logic card para kay Olga. Natanggap ng lahat ang utos, naghahanap habang tahimik na nagdarasal na sana'y maituloy ni Olga ang kanyang pangarap. Pagbalik sa ospital, binisita ni Miki si Olga. Naalala niya na kahit nag-alangan siya, hindi niya man lang binuksan ang pinto. Bigla na lang itong bumukas ng kusa. Pagkatapos ay nagsalita si Miki para paghiwalayin si Olga at si Alka, at agad na natauhan si Olga at hinabol ito palabas ng silid ng ospital. Lumabas si Miki ng silid at magalang na yumuko sa harap ni Lucifer na kanina pa nakatayo roon. Pumasok si Lucifer sa silid at ibinigay ang logic card kay Olga. Dahan-dahang lumabas si Miki ng silid habang umalangaw-ngaw ang tunog ng isang matagumpay na koneksyon sa tipan. Sa silid ng ospital, nawala si Olga, at ang mga gwardya ay natamba ng walang nakapansin. Kinabukasan, ang balita ng pagkawala ni Olga kasama ang kanyang logigraph ay nakarating din sa lahat ng miyembro ng pangkat. Pumunta si Veronica sa silid ng investigasyon upang hanapin ang lokasyon ni Olga, ngunit walang resulta dahil tila na-jam ang signal ng logigraph ni Olga. Habang ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya, si Quetzalcoatl ay tumawa ng malakas na sinasabing alam nito ang nangyayari. Sa labas ng lungsod, sa isang sulok na walang pumansin, pumasok si Lucifer sa kanyang sariling santuwaryo, kung saan may mga taong sumasamba sa kanya, patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makasama siyang makatulog. Sa tabi niya, tahimik na sumunod si Olga. Nakarating ang dalawa sa isang sulok sa itaas na palapag, at tinanong ni Olga kung bakit hawak ni Lucifer ang logic card niya. Bukod dito, sinundan niya ito dahil sinabi ni Lucifer na mayroon itong ipapakita sa kanya. Pakiramdam lang ni Lucifer na marami silang pagkakatulad, kapwa sila nakalimutan at tinatawag na mga kontrabida. Tiningnan ng dalawa ang mga sumasamba sa Diyos na si Lucifer, at ipinahayag ni Lucifer ang kanyang pagnanais na dalhin ang loika na gusto ng lahat sa lahat ng tao, na medyo nakumbinsi si Olga matapos marinig ito. Si Yukari, kasunod ni Quetzalcoatl, ay natagpuan sina Lucifer at Olga sa santuwaryo sa isang sulok ng lungsod. Sa panig na ito, natagpuan din ni Piri sa control room ang salarin na nagbukas ng gate upang papasukin si Lil Out.
Hindi si Olga iyon, kundi isang receptionist na nagngangalang Miki Shinobu. Lahat, lalo na si Chloe, ay gustong pumunta agad doon para harapin si Lucifer at ibalik si Olga. Ngunit naramdaman ni Veronica na masyadong mapanganib ito, lalo na't hindi nila alam kung mabuti o masama siya, at ang kapangyarihan ni Lucifer ay napakalakas. Nagtinginan ng mga Diyos ng tipan at pagkatapos ay agad na hinayla si Quetzalcoatl sa isang sulok para sa pagtatanong, pakiramdam nila ay may itinatago ang batang ito. Sa ilalim ng pressure ng lahat, sa wakas ay sinabi ni Quetzalcoatl ang sitwasyon. Noong una itong dumating sa mundong ito, nakipag-usap ito kay Lucifer at nakipagpustahan pa rito, at ang resulta ay, gaya ng nakita ng lahat, natalo ito. Nadama ni Artemis na maaaring si Lucifer ang tumawag sa iba pang mga Diyos ng demonyo sa mundong ito. Sa ilalim ng mental na pagpapahirap ng lahat, si Quetzalcoatl ay nagsiwalat lamang ng kaunting impormasyon tungkol sa pagnanais ni Lucifer na lumikha ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nag-aalala si Artemis na sina Olga at Mickey ay dalawang biktima na kinokontrol at hinuhugasan ng utak ni Lucifer patungo sa maling landas. Sa katunayan, sa panig na ito, ginagamit ni Lucifer ang kanyang mga salita upang hikayatin si Olga kahit na handa siyang magmukhang mas mababa para makuha ang kanyang tiwala. Sa wakas ay dinala ni Lucifer si Olga sa gitna ng santuwaryo, ipinakilala siya bilang ang napili upang makipagtipan. Agad na pumalakpak ang lahat sa ibaba ng may inggit at paghanga. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Olga, binanggit ni Lucifer si Alcav na tinutokso rin siya sa posisyon ng pinuno ng santuwaryong ito. Bago ang papuri ng lahat, unti-unting nabawi ni Olga ang kanyang tiwala sa sarili at naging matatag sa kung sino siya, at napangiti si Lucifer matapos makamit ang kanyang layunin. Sa labas, ang mga Diyos ng tipan ay labis na nababagabag tungkol sa bagay na ito ni Olga. Hindi naman masyadong nagulat sina Nemesis at Quetzalcoatl dahil hindi naman lahat ay gustong protektahan ang mundo. Minsan may mga taong nagiging logic A-list para sa personal na kagustuhan, pera, katanyagan, o pagkilala. Sa santuwaryo, isinagawa ni na Olga at Lucifer ang kanilang unang transe sa harap ng kanilang mga tagasunod. Kaagad pagkatapos ng kawalan ng ulirat na ito, lahat ng tao sa Alca ay nakatanggap ng impormasyon, at sa pagkakataong ito ay hindi ito isang senyales tungkol sa isang dayuhan kundi tungkol sa isang bagong lohista. Si Olga, pagkatapos makipag-ugnayan kay Lucifer, ay agad na lumabas at inakusahan ang organisasyon ng Alca ng pagkulong sa mga dayuhan upang gamitin bilang mga specimen para sa kanilang masasamang eksperimento. Napagtanto ng lahat sa organisasyon na si Olga ay na-brainwash ni Lucifer, o sa wastong terminolohiya, ay na-transeject. Nagboluntaryo si Surugi na harapin si Olga nang hindi nakakapinsala, hindi niya hinayaan si Athena na sumama kung sakaling mag-away ang magkabilang panig. Pumayag si Veronica sa kanya, at inayos din ang pagbibigay ng mga takdang aralin sa bawat tao. Sa labas ng lungsod, patuloy na kinundena ni Olga ang organisasyon ng Alca, nanawagan sa lahat na lumikha ng isang mundo ng sipya kasama niya, kahit na tila halos walang may pakialam. Sakto naman, dumating si Surugi at ang mga sundalo para ilikas ang lahat. Sumigaw si Surugi kay Olga, sinasabing ang salarin na nagbukas ng detention gate ay ang receptionist na si Miki Shinobu, na inalis na ang hinala sa kanya at lahat ay nag-aalala sa kanya. Walang pakialam si Olga at iginiit na lamang na labanan si Surugi. Nang makitang ayaw lumaban ni Surugi, gusto ni Olga na pilitin siyang mag-trans sa pamamagitan ng pagsira sa lahat. Sa magulong sitwasyon dahil sa panghihikayat ni Athena, walang nagawa si Surugi kundi ang makasama ito sa trance. Hindi siya umatake kundi nagdepensa lamang, mas gusto pa ring magsalita kaysa gumamit ng mga kamao. Napakalakas ng mga atake ni Olga na nagdulot ng pinsala sa mga tao at ari-arian. Sa di kalayuan, lumitaw din si Mana sa santuwaryo ni Lucifer kasunod ng utos ni Veronica. Pumasok siya sa loob at nakita ang mga taong pawang mga trans-adject na patuloy na nagmamakaawa. Mabilis na natanto ni Mana at ng lahat ng nasa control room ang layunin ni Lucifer. Gumawa siya ng lugar para sa mga tao upang itapon ang mga logic card na ayaw nila at makatanggap ng mas mainam na logic card bilang kapalit. Malumanay na ipinaliwanag ni Olga na gusto niyang magsama-sama ang mga tao at mga Diyos dito. Kung saan ang mga Diyos ay magkakaroon ng bagong tirahan at ang mga tao ay muling isisilang sa isang mainam na paraan sa pamamagitan ng trans-ejecting. Hindi ito isang paraiso ng kooperasyon. Matatag na naniniwala si Olga sa lugar na binanggit ni Lucifer, at dahil sa inggit at sama ng loob ay hindi niya pinakinggan ang payo ni Suruga. Bago ang mga pang-uuyam ni Olga, nagpasya si Surugi na gumamit ng lakas upang hikayatin siya. Ngunit taglay na ngayon ni Olga ang kapangyarihan ni Lucifer at hindi na siya mahina tulad ng dati, at mabilis na natalo at bumagsak si Surugi. Ngunit ng sandaling iyon, lumitaw si Tamaki upang tumulong sa pagpapagaling sa kanya, at dumating din sina Mana, Chloe, at Veronica upang tumulong.
Pinaalalahanan sila ni Yukari mula sa itaas na mag-ingat sa madilim na enerhiyang nagmumula kay Olga, na parang isang itim na butas na lulunok at sisire sa lahat. Sa tulong ni Lucifer, mabilis na hinarap ni Olga ang lahat ng sabay-sabay. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas na maging ang kalasag ni Tsurugi ay hindi nakayanan ng mga ito at nabasag. Inakala ni Olga na siya ang nagwagi kaya gumamit siya ng huling suntok para tapusin ang buong koponan. Matapos matalo ang lahat na tila nakamit na ang kalahati ng kanyang layunin, mabilis na lumipat si Olga sa gusali ng detensyon ng Alka para tapusin ang kalahati. Sa loob, naghihintay na si Yarno at seryosong pinayuhan siyang bumalik sa Alka sa halip na gawin ang mga bagay na tulad nito. Walang inaksayang salita si Olga at agad na winasak ang bilangguan na nagpalaya sa lahat ng mga dayuhan. Pagbalik sa santuwaryo, pinasalamatan ni Olga si Mickey sa pagtulong sa kanya na maliwanagan, at mabilis na nagtungo ang grupo sa mataas na plataporma. Patuloy na hinahangad ng mga tagasunod sa ibaba na makasama sa Trans-Eject ang mga dayuhang pinalaya mula sa mga hola, at ginamit ito nina Olga at Lucifer na parang mga subasta ng logic card. Habang hinihintay iyon, agad na. Nawala ng malay ang mga dayuhan sa mga hanggal na taong iyon, pagkatapos ay matagumpay na nagtakbuhan sa buong lungsod. Hindi lang iyon, isang malaking gate na binuksan ni Lucifer ang lumitaw sa kalangitan, na nagbabadya ng isang hindi gaanong maliwanag na kinabukasan para sa kapayapaan ng Nian at ng buong mundo. Tila lumubog ang buong lungsod sa paradox zone ng mga dayuhang iyon dahil ang mga halimaw na patuloy na lumalabas mula sa gate ni Lucifer ay nakagambala sa mga signal wave. Hindi makapagpadala ng impormasyon ng Alka pabalik sa punong himpilan, kaya wala rin silang paraan para pakilyusin ang ibang mga logic A-list para tumulong. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon, at mabilis na sinundan ng mga ordinaryong tao ang pangkat ng Alka upang lumikas patungo sa mas ligtas na lugar. Sa panig na ito, lumitaw din si Yarno kasama ang mga nakaligtas mula sa kamakailang insidente ng pagpapalaya sa mga dayuhan, at siya ang direktang mamumuno mula rito. Agad na tumayo si Veronica upang ibigay sa kanya ang kanyang pwesto. Mabilis na isinagawa ng mga tauhan ng investigasyon ang kanilang mga tungkulin dahil ang buong Japan ay nalulunod sa mga senyales ng mga dayuhan at kinailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Naglabas si Yarno ng mga utos sa mga logic A-list na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng sibilyan habang naghahanap ng paraan upang isara ang gate sa punong himpilan ng Alka at hulihin ang mga dayuhan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mabilis na sumakay sa kotse ang buong koponan upang maghanda para sa labanan. Matapos ang pamilyar na kawalan ng ulirat dahil dumating siya kanina, mabilis na sinalubong ni Tsurugi si Olga ng mag-isa. Pumunta si Veronica at ang kotse sa tagpuan kasama ang dayuhan at si Lil na napupuot sa kanya. Gustong kunin ni Tsurugi ang gate card mula sa kamay ni Olga para isara ang gate na iyon para maiwasan ang patuloy na pagkagulo ng mundo gaya ng dati. Siyempre, hindi sinang-ayunan ni Olga ang kahilingang ito at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang labanan. Sa labas ng mga lansangan ay wala nang natira, at si Yukari ay lumilipad pataas sa ere para maghanap ng mga dayuhan. Ang una niyang target ay ang batang dayuhan sa kindergarten area. Hinahabol din ni Mana ang iba pang mga halimaw. Natagpuan ni Chloe ang mga puppet na dayuhan upang maisigawa ang kanyang pagpuksa sa kanilang lahat. Nilabanan ni Tamaki ang halimaw mula sa unang episode na lumitaw sa shopping center. Patuloy na gumamit ng mga bomba si Veronica sa pag-atake gaya ng dati niyang estilo. Sa oras na ito sa control room, iniulat ng mga kawani na hindi favorable ang kasalukuyang sitwasyon dahil karamihan sa mga dayuhan noon ay natalo na sa pamamagitan ng koordinasyon ng pangkat at ang paghihiwalay para umatake sa kasalukuyan ay magiging mahirap magtagumpay. Ngunit naniniwala pa rin ang commander at iba pang mga miyembro na kaya nila itong gawin. Bukod dito, mayroon silang kumpletong impormasyon tungkol sa mga halimaw na ito, kaya ang isang lohikal na pagpatay sa isang dayuhan ay hindi lubos na imposible. Si Yarno ay puno rin ng tiwala sa mga kabataang ito, kaya hindi niya binago ang anumang plano at patuloy na hinayaan silang isagawa ang kanilang mga misyon. Sa panig ni Yukari, mabilis niyang natagpuan ang halimaw na iyon sa kindergarten, ngunit mabilis itong tumakbo palayo na nagbigay sa kanya ng malaking kahirapan. Nahihirapan din si Mana na lumaban ng malapitan, at si Chloe, nang walang tulong ni Tamaki, ay nahihirapan sa level 8 puppet foreigner na ito. Hindi pa natatagpuan ng lahat ang kanilang breakthrough point, ngunit si Yarno na nagmamasid mula sa malayo ay nagtiwala pa rin sa kanila. Tunay ngang dumating ang magagandang resulta. Mabilis na ginamit ni na Veronica, Chloe, Tamaki, Mana, at Yukari ang kanilang pinakamalakas na teknik, ang kanilang logic drive, upang kontrahin ang pag-atake, at sa gayon ay naharap nila ang 5 mapanganib na dayuhan. Tanging si Tsurugi lamang ang patuloy na nasa bingit ng mabangis na mga pag-atake ni Olga.
Sa buong team, tanging si Veronica lamang ang may sapat na lakas para pumunta rito, habang ang iba ay naubos na ang kanilang trans limit at ibinalik sa organisasyon. Tiwala pa rin si Olga na hanggat hindi nakasara ang gate, hindi siya matatalo. Sa pagkakataong ito lang ay nakakuha na ng datos ang lahat tungkol kay Lucifer, kaya tiwala si Veronica na hindi siya matatalo ng kasing bilis ng dati. Mabilis na ginamit ni Tsurugi ang kanyang logic drive sa unang pagkakataon para umatake, at hindi natakot si Olga sa lahat ng mga galaw na ito. Ibinalik na ang lahat sa control room, lahat ay sabik na pinapanood ang labanan sa harap nila. Mabilis na ginamit ni Olga ang kanyang pamilyar na pamamaraan, ngunit lahat ay natuon sa kalasag ni Tsurugi. Patuloy na nagpakawala ng mga bomba si Veronica, ngunit madali ring ginamit ni Olga ang kanyang pamamaraan upang neutralisahin ang ataking iyon. Ang matagal na paggamit ng logic drive ay naglapit kay Tsurugi sa kanyang trans limit, at ang parehong Diyos ng Tipan ay hindi nakaramdam ng optimismo tungkol sa laban na ito. Ngunit si Tsurugi, matapos makipaglaban sa isang labanan, ay natagpuan ang kahinaan ni Olga. Ang tungkod sa kanyang kamay ay maaari lamang magsagawa ng isang aksyon, alinman sa pag-atake o depensa, kaya kinailangan nilang umatake bago siya makapagdepensa. Gamit ang isang plano sa pakikipaglaban, sumugod si Tsurugi para akitin si Olga na umatake muna, pagkatapos ay hinayaan si Veronica na umatake sa sandaling iyon. Hindi nagpakita ng takot si Olga gaya ng inaasahan, gamit ang logic drive para lumikha ng katulad na staff. Kaya ngayon, parehong maaaring hawakan ang atake at depensa. Nang magpakawala si Olga ng isang malakas na suntok sa kanilang dalawa, si Tsurugi, matapos maubos ang kanyang enerhiya, ay nahiwalay kay Athena, at nang makita ito, agad na sumugod si Veronica upang gamitin ang kanyang katawan upang protektahan silang dalawa. Pareho na silang naabot ang kanilang limitasyon, at mas lalong nasiyahan si Olga sa kanyang pagganap. Matapos muling talunin ang grupo ng Alka, mabilis na umalis si Olga na nag-iwan lamang ng isang pangako na lalabanan muli si Tsurugi. Sa control room, lahat ng sangay ay sinalakay na ng mga dayuhan, at kung hindi isasara agad ang gate, mas magiging mapanganib ito para sa kaligtasan ng bansa. Lahat ng mga Logic A-list ay nagtitipon na ngayon sa ospital upang asikasuhin ang walang malay na sina Veronica at Nemesis. Biglang may isang anunsyo na nagtawag kay Tsurugi sa simulation room. Nakilala niya roon ang kanyang ama at kapatid na babae, parehong nakahinga ng maluwag nang makitang maayos pa rin si Tsurugi. Ang mga ordinaryong bata na nakakita sa paglitaw ng isang Logic A-list ay labis na natuwa, at agad na tumakbo palapit sa kanya upang palibutan siya. Ipinakita pa sa kanya ng isang bata ang kanyang logay graph. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya at mga batang iyon, muling nagkaroon ng pananampalataya at pag-asa si Tsurugi sa kanilang tagumpay. Sa ospital, sa wakas ay nagising sina Veronica at Nemesis matapos ang ilang sandali ng pagiging koma, at matapos marinig na maayos pa rin sina Athena at Tsurugi, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Ang sitwasyon ay kasing kritikal ng apokalipsis, at pumasok na ngayon si Tsurugi sa control room upang ipakita ang kanyang huling solusyon. Nagulat ang lahat ng nakarinig, habang si Yarno ay nanatiling tahimik lamang. Nang tumakbo pabalik sa control room ang buong team, saka lang nila natanggap ang balita na nakaalis na sina Tsurugi at Athena kanina. Pumunta siya sa tinutuluyan nina Lucifer at Olga, at hiniling din sa control room na payagan siyang gumamit ng trance. Bagamat gustong tumutol ng lahat, mabilis na sinang-ayunan ni Yarno ang panukalang ito, nirerespeto ang desisyon nilang dalawa. Kaya nang harapin ni Tsurugi si Olga, natapos na niya ang overtrance. Hindi nagatubiling gamitin ni Olga ang logic drive mula sa simula, ngunit sa pagkakataong ito ay makakagawa na si Tsurugi ng panibagong pag-unlad, madaling mapatalsik si Olga, sa sandaling tila ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa tagumpay. Hindi nabigo si Olga bilang isang kontrabida, walang pag-aatubiling ginamit ang trance kay Lucifer, binaling ang sitwasyon sa ibang direksyon. Ang gate sa itaas sa kalangitan ay patuloy na naglalabas ng madilim na enerhiya na lumamon sa lahat at nagdulot ng transjackong para sa lahat. Tila ngayon ay mayroon na lamang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang buong lungsod ng Neon ay nalubog sa matinding kadiliman. Nais ni Venus na tumakas ang lahat, ngunit determinado si Yarno na manatili at hindi niya maaaring iwanan sina Tsurugi at Athena. Mabilis na lumikha si Tsurugi ng isang napakalaking paradox zone na nakapalibot sa lungsod, na binago ang madilim na enerhiyang iyon, at pinuprotektahan ang lahat ng nasa lungsod. Sa oras na ito, ang kalangitan ay naghahabi sa pagitan ng mga pinagmumulan ng paradox ni na Lucifer at Athena. Patuloy na gumamit si Lucifer ng mga salita upang hikayatin sina Tsurugi at Athena tungkol sa paraisong mundo na kanyang nililika. Ngunit naniniwala si Tsurugi na ang pagtanggap sa sariling loika, pagsunod sa sariling landas, gaano man kasakit at kahirap, ay sarili pa ring pagpili, at sa gayon ay darating ang pag-asa.
Naniniwala si Athena na ang mga dayuhan ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay at gayon din ang mga tao. Pareho silang nagpatibay na ang anumang sandaling kasama ang kanilang mga mahal sa buhay ay paraiso. Pagkatapos magsalita, sumugod si Tsurugi upang makipaglaban kay Olga. Isang pantay na labanan ang patuloy na naganap sa skyscraper. Lahat ay nasaksihan ng buong proseso ng labanan, ngunit sa sandaling ito ay direktang winasak ni Olga ang sarili, nais niyang gamitin ang overlogic drive upang ipadala si Tsurugi sa paraisong ninanais niya. Nang makita ang pagbagsak ni Tsurugi, hindi ito natiis ng lahat, at lahat ay nagtakbuhan palabas ng control room upang suportahan si Tsurugi. Bago ang mga pagtutol ng mga kawani, naniwala si Yarno na kung hindi sila mananalo sa labanang ito, wala nang kinabukasan, kaya mas mabuting isugal na lang nila ang lahat. Sa bubong, hindi pa nalulunod si Tsurugi at patuloy na nakatayo, habang patuloy na umaatake si Olga. Sakto naman, dumating ang helikopter na may sakay na pangkat ng Alka, at ang grupo, kahit hindi pa nakakapag-trans, ay nakatayo pa rin upang protektahan si Tsurugi. Inutusan sila ni Olga na umatras, ngunit nais ng lahat na gumamit ng mga salita upang maantig ang kanyang habag. Inutusan ni Lucifer si Olga na mabilis na salakayin silang lahat, ngunit naniniwala si Olga na ito ay isang labanan lamang sa pagitan niya at ni Tsurugi, at ang iba ay walang kinalaman dito. Bumantong hininga si Lucifer, at agad na bumagsak si Olga ng masakit dahil nakontrol na niya ang katawang ito. Hindi nagatubiling itinaas ni Lucifer ang kanyang tungkod, ngunit muling sumugod si Veronica upang harangan ang suntok para sa lahat. Nabawi ni Olga ang kontrol sa kanyang katawan at sinabihan si Lucifer na tumigil. Malumanay na isiniwalat ni Lucifer ang katotohanan na maaari niyang sanibin ang sinumang ibang logic A-list, at hindi kailangang si Olga iyon, kaya't itigil mo na ang pagdaya sa kanyang sarili. Napagtanto rin ng lahat na ang tunay niyang layunin ay hindi ang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga Diyos at tao ay magkakasamang nabubuhay. Gusto lang niyang mangibabaw sa lahat. Nang marinig ang payo ng lahat tungkol sa loika at buhay, hindi gaanong pinansin ni Lucifer, naniniwala lamang siya na ang ibinigay niya ay maaari niyang bawiin. Iyon ang tipan sa pagitan ng dalawang tao. Agad na nakaramdam si Olga ng matinding sakit sa kanyang katawan, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling may malay at itapon ang tungkod na ikinagulat ni Lucifer, na nagpapahayag na gusto niyang lumaban at manalo gamit ang sarili niyang loika. Tumayo rin si Tsurugi, na pinagtitibay na gusto rin niyang makipaglaban kay Olga. Agad na sumugod ang dalawa gamit ang walang kalaban-laban, sapat ang lakas ng puwersang panlaban para yanijin ang buong gusali. Matapos patumbahin si Olga, ipinaalala ni Tsurugi sa kanya ang sinabi niya noon tungkol sa walang nagbabawal sa mga tao at Diyos na magsama-sama. Kaya walang masama kung hindi sila magkasundo. Gusto pa ring magpatuloy ni Olga sa pakikipaglaban. Gusto ni Lucifer na gamitin ang tungkod para lumaban, ngunit mga kamay lamang ang ginamit ni Olga. Agad na sumugod si Tsurugi gamit ang pisikal na lakas upang talunin si Olga, ngunit sinamantala siya sa isang butas nang sumugod si Olga sa kanya. Nang tila matatalo na niya si Tsurugi, lumitaw ang overtrans limit notification na naging dahilan upang matamba si Olga. Agad na gumamit si Tsurugi ng overlogic drive, na lumikha ng isang matibay na panangga sa depensa, at pagkatapos ay mabilis din niyang naabot ang sarili niyang limitasyon. Takot na tumakbo ang lahat para hawakan siya, ngunit unti-unti ring naglalaho ang sarili niyang loika. Biglang naglabas ng isang malaking liwanag ang buong lungsod. Dahan-dahang iminulat ni Athena ang kanyang mga mata at nakita ang iba pang mga Diyos ng tipan na nanunood sa tabi ng kanyang kama. Sa loob ng isang linggong siya ay nasa koma, lahat ng mga dayuhan ay natalo at ang tarangkahan ay isinara. Tinipon ng lahat at ng organisasyon ng Alka sa buong mundo ang lahat ng logic card ni Tsurugi at Athena at tinulungan silang mabuhay. Ang mas nakakagulat pa ay ang taong nakaisip ng paraang ito ay si Olga. Dahan-dahang lumapit si Olga, napapaligiran ng mga bomba bilang parusa, kaya sa tuwing may sasabihin siyang matalino o may balak na gumawa ng isang bagay na kalokohan, saysubog ang mga ito. Nakulong si Lucifer sa isang madilim na piitan. Nang araw na iyon, nakipagkita si Olga kay Lucifer, kinuha ang logic card para bumalik dito. Dahil sa nangyari kamakailan, napagtanto ni Olga kung gaano kalaki ang kanyang mga pagkukulang. Ayaw itong matanggap muli ni Lucifer mula sa kamay ng isang tao, kaya tinanggap na lang ito ni Olga, at ipinahayag din na siya ang mananagot sa pagtulong kay Lucifer na matupad ang kanyang kahilingan sa mas wastong paraan. Pagbalik sa kasalukuyan, ibinalita ni Olga na pareho pa rin silang may kulang na tig-iisa sa kanilang mga bilang ng logic card. Hindi masyadong pinansin ni Athena, nag-aalala lang siya kay Tsurugi. Sa panig na ito, lahat ay nakikipag-usap kay Tsurugi, ngunit tila wala siyang maalala. Ipinaliwanag ni Rentero na ang nawawalang logic card ay naglalaman ng mga alaala ni Tsurugi, kaya wala na siyang anumang alaala.
Gayunpaman, hindi nakaramdam ng lungkot si Athena dahil ang nawawala niyang logic card ay naglalaman ng damdamin ni Athena para kay Tsurugi na tunay na nagpapalitan para sa isa't isa. Hindi lahat ay nabigo, ipinahayag lamang nila na susubukan nilang hanapin ang huling logic card para sa kanila. Naalala ni Athena ang araw na nag-usap ang dalawa nang ipaalala sa kanya ni Tsurugi kung ano ang mangyayari kapag ginamit nila ang overtrans. Walang pag-aatubiling nangako si Athena na hahanapin niya ang logic card para sa kanya, at nangako rin si Tsurugi na tutulungan siyang mahanap ito para sa kanya. Nagtakda si Athena ng isang kondisyon kung sino ang unang makakita ng baraha ay papayagang humingi ng tulong sa isa pa. Marahil dahil doon, hindi nabigo si Athena, bagkus ay puno ng determinasyon na hanapin ang baraha para sa kanya. Ang katapusan din ng labanan ay nang bumalik sa normal na buhay ang lahat, at ang mga nasugatan ay dinala sa ospital para sa pangangalaga. Nakatayo sa bubong, nagpasalamat at nagpaalam si Giorno at ang lahat sa kanilang mga Diyos ng tipan, ngunit sinabi ni Venus at ng iba pang mga Diyos ng tipan na hindi sila aalis, kundi mananatili sa piling ng lahat. Ipinaliwanag ni Giorno na isasagawa ng pangkat ang misyong hanapin ang mga logic card para kina Tsurugi at Athena, habang si Nien ay pamumunuan at pamamahalaan ni Olga. Kaya, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pumunta si Yukari sa matayog na kabundukan, si Chloe kasama ang kanyang Diyos ng tipan, si Mana kasama si Artemis, at si Tamaki ay naghiwa-hiwalay upang hanapin ang mga baraha. Nanatili si Tsurugi kasama sina Veronica at Nemesis upang pag-aralan ang landas ng Loika. Naupo si Olga sa upuan ng commander sa control room at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang ikinabahala ng lahat ay ang muling pagtakbo ni Tsurugi. Natanggap ni Athena ang balita at nag-aalalang hinanap siya, at nagkita-kita silang dalawa sa damuhan kung saan sila unang nagkita. Hindi rin maintindihan ni Tsurugi kung bakit siya napunta rito, ngunit matagal na siyang wala at natagpuan niya ang logic card ni Athena. Mabilis na nabawi ni Athena ang kanyang nararamdaman para sa kanya, at sa sandaling ito ay hindi na napigilan ang pagluha at bumagsak. Lahat mula sa malayo ay nakangiti ring nakasaksi sa magkasintahang ito. Ipinaalala ni Athena sa kanya ang kanilang pangako, at kahit hindi na matendaan ni Tsurugi, humiling pa rin siya. Ayaw na niyang gumamit pa sila ng formal na pananalita sa isa't isa dahil parang masyadong malayo ang dating nito. Natigilan ang lahat ng nakasaksi nito, iyon lang ba? Ngunit hindi nabigo si Athena. Ngumiti siya ng may kumpiyansa na nagsasabing tiyak na hahanapin niya ang huling logic card para sa kanya. Tumingin ang dalawa sa lungsod sa kanilang harapan. Mahaba pa ang kanilang mga araw sa hinaharap.